Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 741. Alam ko ito, Gerald. Dahil ba sa 2-day outing sa Howard County na inayos ni Marvin bukas ng umaga? Pumunta na ba kayong dalawa dito ng maaga? Tanong ni Mindy. Oo, tama yan. Kaya lang wala pa si Marvin. Pumunta muna ako para i-book lang ang room ng hotel. Anong pagkakataon na makita ka rin dito? Hindi ba't maaga kang nagpunta rito dahil lamang sa nais mong pasyalan sa paligid dito? Sumulyap si Gerald sa mga tanod na dinala ni Jasmine. Sinabi sa akin ni Marvin na gusto mo ang paglalakbay. Naisip ni Gerald na kapwa natuklasan ni Mindy at Jasmine na nandoon din siya upang hanapin ang dalaga. Ito ang dahilan kung bakit nag-alala siya saglit. Gayunman, ang pakikinig sa kanilang sagot ay napahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay kinuha niya ang pagkakataong makawala sa kawit. Sok, ano pinagsasabi mo? Hindi naman kasi kami good for nothings. Kami lang. Tuldok-tuldok. Inilibot ng tingin ni Mindy si Gerald. Nais niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ngunit si Jasmine ay binaril ang isang tingin kay Mindy ng mabilis upang babalaan siya laban sa paggawa nito. Tila sinasabi niya sa kanyang mga mata, Mindy, anong nangyayari sa iyo? Bakit ang galing mo magsalita? Natanto agad ni Mindy na kumilos siya ng walang kabuluhan. Sa totoo lang, hindi lahat iyon kasalanan ni Mindy. Sa kabila ng katotohanang kapwa sina Mindy at Jasmine ay palaging napanatili ang isang cool at malayong pag-uugali, naintindihan nila ng mabuti ang bawat kaklase. Hindi nila ito malinaw na ipinakita, ngunit palagi nilang pinagtsismisan ang mga bagay na tulad nito tulad ng ibang mga batang babae alinman sa paglalakad nila pauwi o kung nasa bahay talaga sila. Tatalakayin nila ang mga nakakatawang bagay na nangyari sa klase, ang mga gwapong lalaki na nakita nila at ang mga kalalakihan na kahit hindi gwapo, ay napakaganda sa kanila. Pinagtsismisan nila ang halos lahat ng kaklase. Hindi mahalaga kung gaano kapansin-pansin ang kanilang mga karanasan, sila ay mga batang babae pa rin sa buong buhay. Sa kasalukuyan, ang kanilang paksa ng talakayan ay tungkol kay Ferald. Pagkatapos ng lahat, sila ay medyo na-expose sa kanyang tunay na pagkatao. Naging pamilyar sila kay Gerald. Pangalawa, ang damdaming ibinigay ni Gerald sa kanila ay malinaw na walang maihambing sa ibang mga lalaki. Bahagi ito ng dahilan kung bakit laking gulat ni Mindy nang natural niyang masimulan ang isang pakikipag-usap kay Gerald nang walang kahirap-hirap. Dali-dali niyang tinakpan ang kanyang bibig. Sa kabilang banda, sinulyapan lamang ni Jasmine si Gerald bago umakyat sa itaas kasama ang kanilang mga alipors. Nataranta si Gerald. May kakaiba. Kung pinalo ako ni Jasmine dito at nakita muna ang maid, dapat umalis na siya sa lugar na ito, hindi? Bakit nandito pa rin siya sa Howard County? Kung hindi si Jasmine ang naglayo sa dalaga na iyon, sino ito? Mukhang kakailanganin kong maghintay para sa pagbabalik ng aking mga nasasakupan bago ko malaman ang higit patungkol sa mga nakakatawa na detalye ng sitwasyon. Jasmine, I'm really sorry. Masyado akong nasasabik na pigilan ang sarili ko ngayon lang. Hindi ako makapaniwala na kinausap ko si Gerald tungkol sa maraming bagay. Pagkapasok nila sa silid, hinawakan ni Mindy ang kamay ni Jasmine at sinabi, ayos lang. Mag-ingat sa susunod. Bagaman mayroon kaming higit na kalayaan ngayon kumpara sa nakaraan, kailangan pa rin nating panatilihin ang isang mababang profile. Mapait na ngumiti si Jasmine at sinabi, alam ko, hindi ko talaga uulitin ang aking pagkakamali sa susunod. Inilabas ni Mindy ang dila. Ang misyon na ito ay malinaw na mapanganib ngunit nakaya naming malampasan ito ng walang pinsala. Gayunpaman, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ang tigas ng ulo niya. Napakahalaga sa kanya ng kahon na iyon. Saan natin ito mahahanap? Jasmine, ano ang susunod mong plano na gawin? Tanong ni Mindy. Ngunit binigyan ulit ni Jasmine ng sulyap si Mindy. Mindy, nagsisisi talaga ako sa pagsama mo sa akin. Bakit mo kailangang sabihin ng malakas ang lahat sa tuwing? Mag-ingat na ang mga pader ay may tainga. Muling inilabas ni Mindy ang dila niya bago niya tinakpan kaagad ang kanyang bibig. Mula ngayon, nais kong ipagpatuloy ang aking dating sarili at maging malamig at malayo. Wala na akong masyadong sasabihin simula ngayon. Sabi ni Mindy. Kabanata 742. Hindi mo kailangang maging ganoon. Upang maging lantad, ang pagsubaybay sa isang bagay ay madaling malabo. Ang pinag-aalala ko ngayon ay talagang may isa pang pangkat na mga maimpluwensyang tao na nagbabahagi ng parehong hangarin sa amin. Tulad ng kung iyon ay hindi sapat na masama, tila ang kanilang antas ng kadalubhasaan ay katumbas ng mga profesional na mayroon tayo sa aming koponan. Iyon ang kailangan kong mag-alala.
Ipinamasahe ni Jasmine ang kanyang kilay habang sinabi niya mukhang mauna na kami sa kanila. Ngunit hindi ito kapaki-pakinabang tulad ng iniisip mo. Nasa labas kami ngunit ang aming mga kaaway ay nakatago pa rin sa amin. May posibilidad na maglunsad sila ng isang sorpresang atake sa anumang sandali. Mas masahol pa rin ang aming pamilya Fenderson ay maaaring mailantad ng ganoon. Hindi natin alam kung sino sila. Iyon ang dahilan kung bakit ako ay kumikilos ng malungkot at pagkabalisa sa lahat ng ito habang. Haha, ganoon ba? Ngayon madali ang PC. May paraan ako. Masayang sabi ni Mindy. Ikaw. Ngumiti ng bahagya si Jasmine. Jasmine, baka isipin mo na ako ay isang batang babae na walang pakialam. Ngunit medyo matalino din ako. Ito ay higit pa o mas kaunti tulad ng werewolf game na gusto kong maglaro. Sabi ni Mindy. Umiling si Jasmine. Hindi ko maintindihan. Napakadali. Sa kasalukuyan, hindi ka ba natatakot na ilantad ang iyong sarili ng higit? Maghanap tayo ng isang bagay upang maitago ka. Pagkatapos nito, maaari nating pukawin ang pagkalito sa kanilang mga ranggo. Sa ganoong paraan, may tatago ka sa dilim. Ang aming pamilya Fenderson ay may tago din sa kadiliman. Kailangan mo lang kumilos sa dati mong ginagawa. Sabi ni Mindy. Ang sinabi mo ay medyo lohikal. Ibig mong sabihin ay hindi namin kailangang salakayin ang aming utak upang labanan ang pangkat ng mga tao. Gayunpaman, kailangan nating maghanap ng ibang tao upang kumilos bilang isang ruse. Maaari pa tayong magkaroon ng pagkakataong maakit ang mga taong nagtatago sa dilim sa una. Mabilis na naabutan ni Jasmine. Tinawi ni Mindy ang mga daliri. Bingo! Ayan yun. Ngunit saan tayo dapat makahanap ng taong tulad nito? Sino ang pinakaakma upang maipalayo ang atensyon ng iba? Pinag-isipan ito ni Jasmine. Umiling si Mindy habang kumalabog ang utak niya. Ngunit dinagtagal, sinampal ni Mindy ang noo. Haha, alam ko kung sino ang dapat nating hanapin. Sabi ni Mindy. Walang magawa na sinabi ni Jasmine, sasabihin mo ba Gerald? Tama iyan. Hanapin natin si Gerald. Siya ang pinakaangkop na tao para sa papel na ito. Jasmine, bakit hindi mo ito tingnan sa ganitong paraan? Pinag-usapan nga namin ang tungkol kay Gerald dati. Sa kabila ng kanyang gwapo at kaakit-akit na hitsura, medyo siya din ay isang dork. Sa kabila ng pinapanatili niyang mababang profile, sobrang mayaman siya, nahinulaan ko ang dahilan kung bakit alam niya ang maraming kilalang tao sa lalawigan ng Salford. Iyon ang tunay na taglay na kalamangan ni Gerald. Kung iyon ang kaso, baka abutin ni Gerald ang ating mga kaaway kung siya ay sumulong. Tumango si Jasmine. Totoo ang sinabi mo. Matapos pag-isipan ito, si Gerald ay talagang ang pinakaangkop na tao. Ngunit ito ay medyo mapanganib din. Tama ba na mapasama siya dito? Bukod, papayag ba si Gerald na gawin ito? Napangisi si Mindy. Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Umiwas ng tingin si Mindy ngunit malinaw na may balak siyang gumagawa ng tahimik. Nang dumilim na ang kalangitan sa labas ay sumulyap si Mindy sa pintuan ng silid ni Gerald. Walang nahaharap na problema si Mindy nang magtanong tungkol sa kung saan tumira si Gerald. Kumatok siya sa pinto. Binuksan ni Gerald ang pinto at tumingin. Bakit ka nandito? Medyo nagulat siya. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan na ang isang ice queen ay lilito na nakatayo sa harap niya sa oras ng araw na ito. Napangisi si Mindy. Nagulat ka ba? Napunta ako upang salubungin ka dahil may kailangan ako ng tulong sa iyo. Sabi ni Mindy. Kailangan mo ng tulong ko sa isang bagay. Si Gerald na alam ang kanilang tunay na pagkatao ay walang ginawa upang makatulong. Sa halip, dagdag pa ito sa kanyang pagkalito nang marinig niya ang pahayag na iyon. Sa lohikal, kung sila ay talagang kabilang sa pamilya Fenderson, dapat na magawa ni Mindy ang anumang nais niyang gawin ng walang labis na hadlang. Oo, totoo. Hindi maginhawa na pag-usapan ito dito. Umakyat na tayo sa aking silid. Sabi ni Mindy, gusto mo bang pumunta ako sa iyong silid? Ito ay tulad ng isang huling oras. Sa palagay ko hindi isang matalinong paglipat ang dapat kong gawin. Nagtatakang sabi ni Gerald. Kabanata 743. Tayo na. Masyado mong iniisip ito. Diretsong hinailan ni Mindy si Gerald palabas ng silid. Medyo na-curious din si Gerald. Bakit? Gusto ba akong makilala ni Mindy? Tungkol saan ito? Pagkapasok nila sa silid, sumenyas si Mindy na isara ni Gerald ang kanyang bibig. Mindy, bumalik ka na ba? Sa sandaling iyon, narinig nila ang boses ni Jasmine mula sa banyo. Pagkatapos nito, binuksan ni Jasmine ang pinto at lumabas ng banyo. Sa susunod na sandali, natigilan si Gerald sa nakita. Nakita niya ang itim na buhok ni Jasmine na maluwag na nakasabit sa leeg niya. Sa sandaling iyon, siya lamang ang nakasuot ng pang-itaas na pijama at ang kanyang patas at curvaceous na mga binti ay nakalantad. Malinaw, kagagaling lamang niya sa shower.
Ginagamit niya ang tuwalya upang matuyo ang kanyang buhok nang kausapin niya si Mindy. Ang ikinagulat niya ay ang paningin kay Gerald na nakatayo sa gitna ng silid, nakatingin sa kanya na nakabukas ang mga mata. Ang cute na mukha ni Jasmine ay namula agad. Agad siyang bumalik sa banyo upang magtago. Tiyak, hindi pa siya lumilitaw ng ganoon sa harap ng sinumang lalaki kahit noong bata pa lamang siya. Palaging naramdaman ni Jasmine na ang mga bagay na nauugnay sa pag-ibig at ang hindi siguradong ugnayan sa pagitan ng lalaki at babae na maging hindi madaling unawain ng mga konsepto. Ito ay dahil hindi siya nagkaroon ng maraming pakikipag-ugnay sa anumang kalalakihan. Sa sandaling iyon siya ay naging labis na kinakabahan. Nagtago siya sa loob ng banyo at ang puso niya ay pampang laban sa kanyang ribcage. Mindy, bakit mo siya dinala sa aking silid? Narinig nila ang boses ni Jasmine mula sa banyo. Napasimangot siya dahil sa kahihiyan. Haha, ano ang problema nito? Paano pa namin makukuha si Gerald na tulungan kaming lumabas? Bagaman ang bilang ng mga kaganapan ay hindi tulad ng inaasahan ni Mindy, mabuti pa rin. Sa kanyang isipan, dapat ay diretso na si Gerald sa eksena kung saan naliligo si Jasmine habang hubad na hubad. Bagaman alam ni Jasmine na si Mindy minsan ay gumagawa ng mga bagay nang hindi iniisip ang mga bagay, hindi maasahan ang pagloloko ni Mindy ng ganoon. Napangisi si Mindy. Okay, hindi na ako magloloko. Gerald, hiniling namin sa iyo na pumunta dito dahil kailangan talaga namin ang iyong tulong sa isang bagay. Sa kasalukuyan, ikaw lang ang isa sa lahat ng aming mga kamag-aral na may mga kakayahang gawin ito. Sabi ni Mindy. Sa sandaling iyon si Jasmine ay nagbago sa isang mahabang damit. Lumabas siya ng banyo. Matapos niyang masulyapan si Mindy ng mahigpit, sinulyapan niya si Gerald sa halip malungkot. Medyo awkward si Gerald. Hinawakan niya ang kanyang ilong at tinanong, ano ito? Sa totoo lang, medyo simple lang. Kailangan ka naming kumilos para sa aming ngalan. Nagpatuloy si Mindy, hindi mahirap para sa iyo. Bukod, may kamalayan ako sa iyong nakita ngayon lamang. Kung hindi mo nais na tulungan kami kahit na alam kong may kakayahan kang gawin ito, paano mo maaring makabawi kay Jasmine para sa iyong nagawa? Mindy, anong uri ng kalokohan ang sinasabi mo? Sinabi ni Jasmine na nagbitiw sa tungkulin. Mapait na ngumiti si Gerald. Sa totoo lang, balak niyang tulungan sila. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon na lumapit sa kanila. Bukod, malamang na ang kasambahay ni Zara ay kasama nila sa ngayon. Grabe ang gusto ng pagkakataon ni Gerald. Sa sandaling iyon tinanong niya, sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mong hanapin ko? Ayos lang. Naalala ko na gusto ng mga kaklase namin na pumunta dito para magbiyahe bukas. Paano naman dalhin kasama ang ilang maaasahan at may kakayahang mga tao? Pagkatapos nito, magkakasama kaming pupunta sa isang lugar. Ganun lang ka-simple. Siyempre, ikaw ang gagampanan sa papel na iyon at hanapin ang tukoy na item para sa amin. Sabi ni Mindy. Tumigil sandali si Gerald. Tila imposible para sa kanya na malaman kung ano ang tinutukoy nila. Marahil ay hihintayin niya hanggang makita niya ito mismo upang malaman kung ano ang pinag-uusapan nila. Kabanata 744. Tumango naman si Gerald. Sigurado. Pagkaalis niya ay kinurot ni Jasmine ang tainga ni Mindy. Ikaw. Bakit ikaw? Masamang babae ka. Sa kabutihang palad, salamat sa ngayon ay nasa tuktok ako. Kung hindi dahil dyan, tiyak na makikita mo. Nang maisip ni Jasmine ang alang-inang sitwasyon na natagpuan niya ang kanyang sarili sa ilang sandali lamang, doon lamang nagsimula ang paghawak sa kanya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang sama ng loob kay Mindy kasunod ng kanyang ginawa. Ayan, doon. Hindi ko nagawa ang aking misyon. Tama naman ang kutob ko. Gusto ka ni Gerald. Sigurado akong hindi mo namamalayan ito. Ibig kong sabihin, ang kanyang mga mata ay halos lahat sa iyo. How dare you bring it up again? Papatayin kita hanggang sa mamatay. Sa isang manor, mayroong humigit kumulang 5 mga mamahaling kotse na gumulong sa mga pintuang harapan. Pagkatapos nito, isang pangkat na mga tao ang nag-file mula sa kani-kanilang mga sasakyan at dumiretso sa pasukan ng gusali. Master Yael, lahat ng mga tumutulong ay narito. Ang isang tao na mukhang mayordoma ay pinangunahan ng grupo ng mga tao sa engranding gusali. Master Yael, masarap akong makilala. Maaari mo bang sabihin sa amin kung bakit hiniling sa amin ni Jilong na pumunta dito? Ang taong nagsalita ay isang dayuhan. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabangis at malamig. Tila halos kung ang kanyang emosyon ay sinakal hanggang sa mamatay noong unang panahon. Siyempre, sigurado akong sinabi sa iyo ni Eunice ang tungkol dito bago ito. Ngayong nandito ka na lahat, kailangan mong pakinggan ang bawat utos ko. Hayaan mo akong prangkahan kita. Kinakailangan ko ang iyong tulong sa pag-agaw sa isang tiyak na individual. Si Master Yael ay si Yael Skyler. Sa sandaling iyon, lumitaw siyang malubha.
Ang butler ay nag-abot ng litrato sa taong lumitaw na pinuno ng pangkat. Babae lang naman. Master Yael, kailangan mo bang makisali sa maraming tao dito? Ang kabataang lumitaw na pinuno ay inilagay ang litrato sa isang hindi kasuklam-suklam na ekspresyon. Ang pagmamaliit sa iyong kaaway ay magdadala sa iyo kahit saan. Ang babaeng ito ay hindi malalapitan kahit na nagpadala kami ng higit sa 100 malakas ngunit ordinaryong mga kalalakihan. Sinabi ni Yael, bukod dito, kailangan mong gumamit ng ilang mga taktika upang linlanggan siya na nasa ligtas na bahagi ng mga bagay. Siyempre, kailangan mo lamang siyang dalhin sa itinalagang lugar. Ako na ang bahala sa magpahinga. Ang ilang mga mamamatay tao ay nagkatinginan sa bawat isa. Tapos tumango sila ng bahagya. Floyd, pumunta ka at maghanda para sa kanilang kaayusan sa pamumuhay. Oo, Master Yael. Pagkaalis nila, isang matandang lalaki ang lumabas mula sa isang madilim na sulok ng silid. Isang kalahati lamang ng kanyang mukha ang nakikita, ang iba ay nabalot ng kadiliman. Tumawid siya sa mga braso sa dibdib. Julian, kailangan ba talaga na umasa ako sa mga lalaking ito? Kung gaano katindi ang babaeng iyon, mas madali kaysa sa ABC na iluhod ko siya. Sabi ni Yael na may galit na tono. Tama ka, ngunit hindi sa kabuuan. Kung ang pangyayaring ito ay isiwalat sa pamilya Fenderson, ang pamilyang Skyler ay hindi maiiwasang mapunta sa isang masamang oras. Marunong lamang na gamitin natin ang mga lalaking ito upang mapakinabangan tayo. Sinabi ng matandang iyon. Totoo yan. Ngunit nagtataka ako kung ano ang nangyayari sa pamilya Fenderson. Hindi ba dapat na grounded si Jasmine sa lahat ng oras? Nakakagulat, pinayagan nila siya na pumunta sa Howard County para sa isang bagay. Nagtanong ang aking mga sakop tungkol dito at tila narito sila upang maghanap para sa isang bagay. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap nila. Sinabi ni Yael, ngunit hiniling sa akin ng aking ama na imbestigahan ko ito ng lubusan. Jasmine, hindi mo pa ako pinahahalagahan kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Sa oras na ito, nanunumpa ako na gagawin kitang babae. Naiisip niya tuloy ang araw na sinampal siya ni Jasmine sa harap ng lahat. Ang masakit na sensasyong iyon ng kahihiyan ay agad na nilamon siya. Ngayon, makakalikha siya ng kaunting problema para sa pamilyang Fenderson kung inagaw niya si Jasmine. Bukod, ang isang mahinang punto ay nagsiwalat na mismo kay Yael para siya ay pagsamantalahan at makalusot sa pamilyang Fenderson, si Mindy. Ito ay tulad ng sinasabi nila pagpatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Tama si Julian. Maaaring may tago siya sa dilim ng natural kung humingi siya ng tulong kay Eunice mula sa Yanken. Maaari rin siyang kumilos alinsunod sa mga pangyayari. Parehas na matagal nang magkakilala sina Eunice at Yael. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila maaaring maituring bilang sikat na mayamang mana. Likas sa kanilang pakikipag-usap ng madalas sa bawat isa sa nakaraan. Sa sandaling iyon, isa pang marangyang kotse ang gumulong upang huminto sa labas ng pintuan. Tumingin si Yael sa labas. Ngumiti siya ng mahina at sinabi, si Eunice ay dumating. Yael, matagal na ang tagal mula nang huli kaming magkakilala. Kumusta ka? Pati ni Eunice habang straighting papunta sa gusali ng may kumpas na 2 kamay sa kanyang bulsa. Kabanata 745. Eunice. Sa katunayan, matagal na ang panahon mula nang huli kaming magkita. Natuwa ako nang sinabi mong pupuntahan mo ako. Bulalas ni Yael na may nakangisi ng ngiti nang makita niya si Eunice. Nga pala, kamusta ang mga magulang mo sa bahay? Nagkaroon ng isang oras kung saan ang aking matandang lalaki ay patuloy na yumayakap sa akin upang pumunta sa Yanken upang bisitahin ang iyong ama. Salamat sa pagtatanong, Yael. Ayos lang sila, sabi ni Eunice. Sumenya si Yael na umupo na si Eunice. Anong nangyari? Narinig kong pinarusahan ka ng tatay mo. Ibinagsak ka ba niya ng kalahating buwan? Ayokong pag-usapan ito. Naiinis ako sa tuwing pinag-uusapan ko ang pangyayaring iyon. Siya nga pala, Yael, pag-usapan natin ang tungkol sa iyong relasyon. Sinama ko ang aking mga kalalakihan. Naniniwala akong nakilala mo rin sila. Lahat sila ay mula sa Hilagang Afrika at lahat ng mga dalubhasa sa kanilang sariling larangan. Nakilala ko sila ngayon lang. Eunice, sasabihin ko, hanga ako. Mabuti. Pagkatapos ay ipagdiwang at ipanalangin natin ang tagumpay ng iyong misyon bukas. Kinabukasan. Dumating din si Marvin at ang iba pa. Ginawa ni Gerald ang kinakailangang kaayusan kagabi at hiniling niya kay Marvin na isama ang 5 maaasahang lalaki. Seryosong tinatrato ni Marvin ang kanyang mga salita syempre. Ipinagkatiwala niya ang tungkulin na akayin ng grupo ng paglilibot sa isa pang mapagkakatiwalaang kamag-aral habang siya at ang iba pang 5 lalaki ay sumama kay Gerald. Malinaw na tinalakay ito dati nina Jasmine at Mindy. Dahil sa kumilos sila tulad ng kanilang nakagawian na sarili ay hindi nakausap si Gerald.
Ipinagpatuloy nila ang pagpapanatili ng malamig at malayong hangin sa kanilang paligid. Dumating din si Isabel. Mayroong isang matinding pagbabago sa kanyang pagkatao kung ihinahambing sa kanya mula dati. Una, hindi siya kumapit kay Fabian at sinaktan siya tulad ng ginawa niya sa nakaraan. Sa halip, mamula-mula ang kanyang mukha kapag sinilip niya ng mahiyain si Gerald paminsan-minsan. Hindi alam kung ano ang sinabi ni Gerald kina Maya at Isabel sa araw na iyon, ngunit si Isabel ay ganoong kumilos simula noong araw na iyon. Ngunit malinaw, hindi siya pinansin ni Gerald. Pati niya kay Marvin. Pagkatapos naghanda silang 5 na magpaalam sa kanilang mga kaklase bago umalis sa isang lugar na tinatawag na Winterbourne Village. Tumigil ka na, Marvin. Gerald, saan ka pupunta? Ano ang gagawin mo? Bakit hindi ka sumama sa amin? Bago pa man umakyat si Gerald sa gas pedal, isang batang babae ang sumugod sa kanilang sasakyan. Kitang-kita siya. Hindi ka ba masyadong nosy? Kailangan bang iulat namin ang lahat ng ginagawa namin sa iyo? Tanong ni Marvin. Alam kong nag-aartista kayo nang nakita ko kayo sa sasakyan ngayon lang. Tumalabas na talagang pupunta ka sa ibang lugar. Mayroon bang isang bagay na masaya na hindi mo nais na kasama namin ang pagtag? Galit na sabi ni Stella. Ninakaw niya ang isang tingin kay Gerald habang nagsasalita. Gusto niyang makita kung nakatingin sa kanya si Gerald. Ngunit ang dalawang kamay ni Gerald ay nasa kanyang bulsa habang nakasandal siya sa malambot na upo ang katad ng kanyang mukhang Mercedes-Benz na mahal. Hindi man siya interesado sa kanya sa malayo. Hindi mapigilan ni Stella na makaramdam ng bahagyang pagkabigo. Minsan, ang mga damdamin ng isang tao ay kakaiba, hindi malinaw, at hindi mahulaan. Sa una, si Stella ay kumilos pareho kay Isabel. Wala man lang siyang pakialam kay Gerald, walang iniisip sa kanya. Kung hindi masaktan ng damdamin ni Gerald si Isabel, may iwan sana siya ni Stella ng mag-isa, ngunit ang hangarin niyang gumawa ng hustisya para kay Isabel ay napakahirap hindi pansinin. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa paglaon, isiniwalat na si Gerald ay talagang mayaman sa lahat. Mukhang mayroon din siyang magagandang koneksyon. Ganap na nagbago ang kanilang pangunawa sa kanya. Si Gerald ay si Gerald pa rin. Ngunit si Stella ay nanatiling higit na walang malasakit anuman ang nangyari sa kanya. Ngunit ngayon sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, medyo magagalit siya tuwing hindi niya siya pinansin. Tila mayroong isang bagay na mali sa kanyang buhay tulad ng isang bagay na malalim sa loob niya ay walang balanse. Nang umagang iyon, lumitaw ang parehong pakiramdam sa loob niya nang dumating ang kanyang mga kamag-aral. Pati ni Gerald sa ibang kaklase. Gayunpaman, hindi man niya siya pinatawad ng isang sulyap, pabayaan ang pagbati sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit desperadong naabutan sila ni Stella. Nais niyang tanungin si Marvin tungkol sa kanilang mga plano para sa araw na iyon. Inaasahan niyang maakit niya ang atensyon ni Gerald. Ngunit malinaw, ito ay isang kilos na walang kabuluhan. Ano ang ibig mong sabihin na hindi ka namin isasama sa ilang kasiyahan? Mayroon kaming mga bagay na dapat gawin. Pumunta ka at mag-enjoy ka. Malaki rin ang pagbabago ni Marvin. Minsan, naramdaman niyang mas mababa siya at tinatakot tuwing nabunggo niya si Stella. Kabanata 746. Ang tunog kung saan siya nagsalita ay tunog ng matatag. Mayroong isang sigarilyong nakabitin sa pagitan ng kanyang mga labi sa kanilang paggalaw. Tama iyan. Pumunta magsaya kasama ang iyong mga kaibigan ngayon. Huwag ka nang magtanong. Ang iba pang mga tao ay umalangaw-ngaw sa sinabi niya. Ikaw, paano mo ako makakausap ng ganyan? Gerald, ayaw mo ba silang disiplinahin? Pakinggan kung paano nila ako kinakausap ngayon. Sumilip si Stella kay Gerald na nakatayo sa malapit na may galit na ekspresyon. Saka lamang ikiniling ni Gerald ang kanyang ulo upang tumingin sa direksyon niya. Tama na, Marvin. Huwag tayong mabulok sa bagay na ito, tama. Oras na para umalis. O sige, Gerald. Tumango agad si Marvin. Pagkatapos nito, sumakay na sila sa sasakyan. Hindi pa nakuha ni Marvin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho. Sa makatuwid, walang ibang pagpipilian si Gerald kundi ilabas ang kanyang Mercedes-Benz MPV upang isakay ang mga kaibigan sa paligid. Ngunit hindi hahayaan ni Stella na madali silang makawala. Nang makita na pinili pa rin ni Gerald na huwag pansinin siya, tumakbo siya sa ko-pasahero na upuan at sumakay sa sasakyan na hindi inanyayahan. F***, anong ginagawa mo? Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, ano ang nangyayari kay Stella? Bakit siya kakaiba kumilos ngayon? Hindi ba niya gusto ang kasiyahan kasama si Fabian at ang iba pa? Bakit niya ako kinakausap bigla? Gayunpaman, hindi ito gaanong nag-abala sa kanya. Matapos ang kampyonato ng taekwondo, ang mga tao sa kanilang klase ay nahahati sa dalawang magkakaibang grupo. Ang unang pangkat ay binubuo ni Fabian at kanyang mga dating kaibigan at ang iba pa ay sina Gerald at Marvin bilang pinuno.
Hindi nito sinabi na kabilang si Stella sa clique ni Fabian. Nalalong nakapagtataka nito nang umakyat siya sa kotse ni Gerald. Gaano ka nakakakuha ng kahihiyan, Stella? Bakit ka sumakay sa kotse? Tama iyan. Walang kahihiyan kang nakakapit sa aming grupo. Hindi pa ako nakakita ng isang tulad mo. Si Marvin at ang iba pa ay nagsimula ng hatulan siya. Si Stella ay sumailalim sa maraming kahihiyan sa kanyang pakikipagsapalaran upang makakuha ng mabuting biyaya kasama si Ferald, ngunit ito ang huling dayami. Ang pagkabigo mula sa pagbaba ng kanyang sarili ay patuloy na tuluyang nilamon siya. Mabilis na pamatak ang luha sa kanyang mga mata at hindi nagtagal bago niya sinimulang ilabas ang kanyang mga mata. Bakit mo ako kinakausap ng ganito? Hindi ba pareho ang pagkakaroon ng kasiyahan kahit saan ako magpunta at sino ang sinusunod ko? Ano ang masama sa pagsama mo sa akin? May problema ba dyan? Pagkatapos nito, lumingon siya kay Gerald. At Gerald, bakit mo ako hindi pinapansin? Hindi ka man lang tumingin sa akin nang batiin kita. Nung nakabanggaan namin ang isa't isa sa cafeteria, hindi mo rin ako pinansin. Alam kong hindi kita tinatrato ng maayos noong una kang dumating, ngunit humingi ako ng paumanhin sa iyo, hindi ba? Inaangkin mo pa na mabuti lang. Ginawa ko. Natigilan si Gerald. Oo, ginawa mo. Binibigyan mo ako ng malamig na balikat sa nagdaang 2 araw. Hindi mo ako binati, ni hindi man lang ako tinignan. Sabi ni Stella. Napakamot sa ulo si Gerald. Siguro nakalimutan ko na ito. Kamakailan lamang si Gerald ay maraming bagay na bumibigat sa kanyang isipan. Paano niya maaasahan na maaabala siya sa mga walang gaanong bagay? Bilang karagdagan, si Stella ay ang uri ng batang babae na nagustuhan ng isang mabuting hamon. Kapag tinutugunan ng ganoong uri ng batang babae, ang pinakamahusay na pamamaraan ay ang pagluwag ng mga renda upang may ikot siya sa huli. Habang hindi mo siya pinansin, mas gusto mo ang atensyon mo. Siyempre, hindi ito gaanong pinag-isipan ni Gerald. Nang makita na lumuha si Stella, nagsimulang umawa ng kaunti si Gerald sa kanya. Pagkatapos ng lahat, wala talagang matigas na damdamin sa pagitan nila. Tumango siya ng bahagya. Ayos lang. Sa tingin ko ayos lang kung sakay ka namin. Kung nais mo, sumama ka sa amin. Napahinto bigla si Stella. Mabuti. Maaari akong pumunta at bumili ng inumin para sa inyo. Sabi niya. Si Marvin, na nakaupo sa likurang upuan, ay may form na goosebump sa buong katawan nang mapansin niya kung gaano kabilis nagbago ang ugali ni Stella. Damn! Ang kanyang kalooban ay nagbago ng mas mabilis kaysa sa kidlat. Nagpatuloy si Gerald para sa kanilang pupuntahan. Sa kabilang panig, parehong nagkasulyapan sina Jasmine at Mindy. Kumakbang din sila sa gas pedal at sumunod sa likod ng sasakyan ni Gerald. Gayunpaman, ilang sandali matapos magsimulang gumalaw ang kanilang mga kotse, biglang lumitaw sa paligid ng 8 mga mamahaling kotse sa parehong mga pako at diretso sila patungo sa kotse ni Jasmine. Kabanata 747. Ang Winterbourne Village ay isang bato ang layo mula sa Howard County. Natagpuan nila ang pamilya na tinukoy ni Mindy para sa kanila na hanapin pagdating sa kanilang patutunguhan. Isang babaeng nasa edad na ang nagbukas ng pintuan para sa kanila. Ang pinaghiwalay niya sa sinumang ibang babae na kaedad niya ay ang mga peklat na nasunog na naminta sa kanyang buong mukha. Tila siya ay takot sa kanilang presensya. Sino ang hinahanap mo? Ang babae ay kitang-kita na natigilan kay Gerald at nang hindi na ipahayag na pagdating ng mga kaibigan. Ibinaba niya ang kanyang ulo upang maitago ang kanyang mga peklat, marahil ay dahil sa kahihiyan o marahil sa takot na takutin ng mga hindi kilalang tao. Ma'am, masarap makilala kayo. Maaari ko bang malaman kung pinsan mo si Zinnia? Sinabi niya na hiniling niya sa iyo na panatilihin ang isang bagay na espesyal para sa kanya. Narito kami upang kunin ito. Sinabi niya sa amin na mauunawaan mo ito pagkatapos basahin ang liham na ito. Naglakad si Jasmine at sinabi habang inaabot sa kanya ang isang sulat. Tiningnan ng babae ang sulat. Pagkatapos ay ninakaw niya ang isang pares na tingin kay Jasmine bago tumango bilang sagot. Napakahusay, naiintindihan ko na. Maaari mong kunin ito. Inanyayahan ng babae si Gerald at pumasok sa kanyang bahay. Ang item na hiniling sa kanila ni Zinnia na kunin ay isang malaking kahoy na dibdib. Kailangan nila ng hindi bababa sa ilang mga tao upang madala ang bagay na iyon sa paligid. Nang marinig iyon, nagsimulang maghinala si Gerald kung si Zinnia ang kasambahay na hinahanap niya sa lahat ng ito. Tungkol kay Stella, hindi inisip na nandito si Gerald at ang iba pa upang gumawa ng mano-manong paggawa. Hindi naman sila nandito para magsaya. Sa makatuwid, siya ay nasiyahan. Bukod, ang mukha ng babaeng iyon ay medyo nakakatakot. Ilang beses pa niyang sinilip ang mukha ng babae at maya-maya pa ay lumitaw ang mga gansa sa buong balat niya. Nanatili si Stella sa labas ng bahay nang igalaw ni Gerald at iba pa ang mabigat na dibdib.
Dahil sa inip naglakad-lakad siya sa paligid ng bahay. Bigla napansin ni Stella ang isang convoy ng mga mamahaling kotse na ligid sa pasukan ng baryo. Si Stella ay ang uri ng batang babae na matapang ngunit maingat. Napagtanto niya kung gaano kakaiba ang pagkakaroon ng mga sasakyang ito. Dahil napansin niya ang mga kotseng papunta doon. Ngunit hindi siya makakagawa ng anumang konklusyon sa ngayon. Mula sa malayo, nakita niya na ang mga kotse ay puno ng mga tao. Pinukaw nito ang kanyang pag-usisa. Dumiretso siya sa bahay. Gerald, maraming sasakyan sa labas. At lahat sila ay puno ng mga tao sa loob. Sabi ni Stella. Natigilan si Mindy. Pagkatapos nito, tumakbo siya sa labas upang tingnan agad. Jasmine, Gerald, may mali. Tama siya. Dumiretso sila para sa atin. Nag-aalala ng hop up and down si Mindy. Bahagyang nakasimangot si Jasmine. Naging maingat siya. Upang makapaglaro ng ligtas, pinigilan pa niya ang pagdala ng kanyang mga nasasakupan. Kumilos siya na para bang papunta lang siya kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang masaya at maliit na paglalakbay. Nagulat siya, may isang taong gumagalaw sa bawat galaw nila. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Si Jasmine ay binilisan. Naguluhan din si Gerald. Man, hindi ko rin dinala ang aking mga nasasakupan. Bakit maraming grupo ng mga tao? Jasmine, ikaw at ang iba ay mabilis na pumunta sa aking silid. Sa sandaling iyon, ang babaeng ang mukha ay may paso ay humawak sa braso ni Jasmine. Inakay niya si Gerald at ang iba pa sa isang silid sa loob ng bahay. Tinaas niya ang isang frame ng kama, inilalantad ang isang nakatagong daanan sa ilalim. Napatingin si Jasmine sa babae na may isang puzzled expression. Sinabi ng babae, ang pinsan ko ay madalas na nanatili sa nakaraan. Palaging may mga taong darating upang hanapin siya kaya mayroon kaming ganitong uri ng daanan sa pareho naming mga tahanan. Simula nang hiniling ka ng pinsan kung pumunta ka at makipagkita sa akin, alam kong may tiwala ka sa kanya. Sumama ka sa akin. Tumanggo si Jasmine. Hindi mapigilan ni Gerald na titigan ang babae. Pakiramdam niya ay nakilala niya ang babaeng iyon saan man sa nakaraan at pamilyar siya. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya lang maalala kung saan niya siya nakilala dati. Wala siyang ideya kung kaninong buntot ang tinadyakan niya sa oras na ito para sila ay dumiretso para sa kanya. Kaya lang niya tumalon sa daanan kasama ang iba pa. Hindi nagtagal, ang grupo ng mga kalalakihan ay pumasok sa bahay ng babaeng hindi inanyayahan. Malinaw na dumating sila para kina Jasmine at Mindy. Anong napapanahong ulat na ibinigay mo? Kabanata 748. Napayuko si Gerald sa loob ng masikip na daanan. Sinulyapan niya ang mukha ni Stella. Pinakinggan niya saka ang ingay sa labas. Malinaw, ang mga taong iyon ay hindi susuko sa kanilang paghahanap sa lalong madaling panahon. Binabaligtad nila ang bawat bato sa kanilang paghahanap para sa kanilang mga target. Labis na balisa si Jasmine na napuno ng butil ng malamig na pawis ang kanyang noo. Walang paraan upang makatakas ito kung hahayaan nilang magpatuloy ang mga bagay nang hindi kumikilos. Si Gerald ay nasa likuran ng pangkat at si Stella ay nasa tabi lamang ni Gerald. Sa sandaling iyon, gumawa si Gerald ng isang kaakit-akit ngunit siksik na instrumento mula sa kanyang bulsa. Nagulat si Stella nang makita ang instrumentong iyon. Maaari niyang sabihin na ito ay isang bagay na pambihira, isang bagay na hindi mo makuha sa regular na merkado ng consumer. Sumenya sa kanya si Gerald na manahimik na lang. Pagkatapos nito, pinindot niya ang isang pindutan sa aparato na malamang na gumawa ng isang signal ng pagkabalisa. Ano ito? Ang bagay ba na ito ang magliligtas sa ating buhay? Tanong ni Stella na nanlaki ang mga mata. Tinihinan ni Gerald ang kanyang ulo at bulong sa tainga, kalimutan mo ang anumang nakita mo. Huwag magluwa ng kalokohan. Masiglang tumanggo si Stella. Tulad ng pagkausyoso niya pagdating sa abnormal na pagtingin na aparato, mas nag-uusisa siya sa kahulugan sa likod ni Gerald na gumawa ng pisikal na pakikipag-ugnay sa kanyang ulo. At nanatili sila sa daanan ng halos 10 minuto. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng isang maingay na ingay mula sa kalangitan sa labas. Ano ang ingay nun? Boss, may mali. Napapaligiran kami. Mayroong halos 10 mga helikopter sa itaas sa amin na nagmula sa wala kahit saan. Kung hindi tayo aalis ngayon, magiging huli na. Di nagtagal ay narinig nila ang mga taong sumisigaw sa labas. Ano? F***. Umatras ka agad. Pagkatapos nito, narinig nila ang ingay na maraming lalaki na nagmamadaling lumabas ng bahay. Nanlaki ang mga mata ni Stella. Malinaw na nagulat siya sa malakas na sinabi ng mga kalalakihan. Wow! Inutusan ni Gerald ang mga helikopter na ito bilang mga pampalakas. Totoo ba iyan? Sino nga ba si Gerald? Ginito ba kalakas ang mga mayayaman na bata ngayon? Ngunit inutusan siya ni Gerald na huwag magsalita ng kalokohan kaya't hindi naglakas loob si Stella na gumawa ng anumang labis na paghahabol.
Hindi nagtagal, unti-unting nawala ang malakas na tunog ng mga helikopter. Ligtas kami ngayon. Teryo na. Sinabi ng babaeng nagtatago sa likuran ni Gerald. Lumabas si Jasmine palabas ng daanan na may gulong ekspresyon. Lumabas din si Gerald mula sa daanan. At ang babaeng may peklat ang huling umalis. Gayunpaman habang siya ay naglalakad paakyat siya ay nadapa ng bahagya dahil sa isang bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Kinuha niya ito at sinulyapan ito. Ito ay isang pendant na jade. Naalala niya ngayon bumaba ito mula sa bulsa ng bata nang ilalabas niya ngayon ang maliit na gadget niya. Ngunit pagkatapos niyang magsipilyo ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng jade pendant nagsimulang manginig ng hindi mapigil ang katawan ng babae. Madilim ang daanan na pinagtaguan nila. Ang babaeng iyon ay magagamit lamang ang kanyang pakiramdam ng ugnayan upang madama ang hugis ng pendant. Ito, bigla, nagpatuloy siya sa pangangatal sa takot. Bakit hindi pa lumabas ang babaeng iyon? Tama iyan. Ma'am, umalis na sila, makalabas ka na. Sigaw ni Marvin. Lumabas ang babae mula sa daanan. Salamat sa pag-save ng aming mga asno, ma'am. Narito ang isang maliit na regalo ng pagpapahalaga. Huwag mag-alala, iuwi namin si Zinnia kapag nakita namin ang taong hinahanap namin. Naglagay si Jasmine ng debit card sa desk. Ang password ay kaarawan ni Zinnia. Jasmine, walang oras para talo. Mas mabuti pa umalis tayo ng mabilis. Halos mamatay kami ngayon lang. Ngunit hindi mo nahanap na kakaiba ito. Saan nagmula ang mga helikopter na iyon at bakit nila tayo ililigtas? Naguguluhan na sabi ni Mindy. Umiling si Jasmine. Hindi rin ako sigurado. Pag-usapan natin ito mamaya pagkaluwas natin. Tayo na, Gerald. Parang alam ni Jasmine kung nasaan ang katulong. Bahagyang tumango si Gerald. Inakay niya si Marvin at ang natitira palabas ng bahay. Binata, maghintay ka saglit. Tumawag ang babae kay Gerald sa medyo emosyonal na tono bigla. Kabanata 749. Ako. Tinuro ni Gerald ang sarili. Nakita ko kung paano ka nakakatawa, binata. Maaari mo ba akong tulungan sa isang bagay? Inalis ng babae ang kanyang emosyon sa oras. Oo naman, ma'am. Sigurado akong mapapanatili ni Gerald at tulungan ka. Sabi ni Mindy. Pretuhin niya si Gerald na para bang alipin niya talaga. Walang paraan din sa labas nito. Hindi maaaring tanggihan ni Gerald ang kahilingan ng babae kaya nangako siyang tutulungan siya palabas. Pagkaalis nila ay bigla na lang hinawakan ng babae ang magkabilang kamay ni Gerald. Ang bigla niyang kilos ay nagulat kay Gerald. Ma'am, ano ang mali? Tanong agad ni Gerald. Binata, hindi ko alam kung sino ka ngunit nakikita kong mayroon kang mabait na kaluluwa. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan mo nakuha ang pendant na ito? Pagkatapos ay itinaas niya ang jade pendant na kinuha niya mula sa sahig. Walang alinlangan, iyon ang jade pendant na ibinigay sa kanya ni Keita na may pangalan na Madeline na nakaukit dito. Bahagyang natakot si Gerald sa naging emosyonal ng babae. Ngunit sumagot pa rin siya, ito ay sa aking nakababatang kapatid na babae. Ano ang problema, ma'am? Tumugon ka agad ang babae kung gayon dapat siya ang iyong nakababatang kapatid. Buhay pa ba siya? Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Inalog ng babae ang balikat ni Gerald marahil ay pinipilit na pilitin ang isang sagot mula sa kanyang bibig. Tumango si Gerald. Bakit oo syempre? Nakaiyak agad ang babae. Gaano man katanga ang isang tao, dapat ay napansin niya kung gaano kakaiba ang sitwasyon. Ito ay dahil sa sobrang emosyon ng babaeng iyon. At sa oras na ito na naintindihan ito ni Gerald sa wakas. Bakit niya naramdaman na mukhang pamilyar ang babae nang makilala niya siya ngayon lang? Mukhang nakilala niya ito sa kung saan man. Naging malinaw sa kanyang isipan ang sagot. Ang ekspresyon ng mukha ng babae ay nagpapaalala sa kanya kay Keita sa kabila ng katotohanan ang dati ay may mga peklat sa buong mukha niya. Maaaring ito ay, ma'am, hindi ka naman pinsan ni Zinnia di ba? Tanong ni Gerald sa kanya. Ako. Nagmamadaling pinahid ng babae ang luha niya. Tinago niya ang kanyang emosyon. Ngunit imposibleng maitago silang lahat. Ang pangalan mo ba Madeline ay nakaukit sa pendant na ito? Ikaw ba si Madeline Fenderson? Diretso si Gerald sa paghabol. Fenderson, sino si Madeline Fenderson? Hindi ko siya kilala. Hindi ko pa naririnig ang pangalang iyon dati. Pinagkamalan mo akong iba. Umiling ang babae. Babae lang ako sa isang nayon. Nakatira ako dito mula pagkabata. Pinagkamalan mo akong iba. Hindi, sa palagay ko hindi. Hindi ako nagkamali ng maisip kung gaano kakahawig ng Keita. Pareho kayo ng hitsura. Puno ng tuwa ang puso ni Gerald. Namuhunan siya ng labis na pagsisikap upang maghanap para sa Madeline sa buong lalawigan ng Salford. Ngunit alam ni Gerald na napakahirap hanapin si Madeline dahil sa kasalukuyang sitwasyon na nahanap niya. Napakaraming iba't ibang mga pangkat ang lumitaw ng bigla.
Ngayon ang tanging pahiwatig na humantong sa Madeline ay kasama ang pamilya Fenderson. Nakaharap si Gerald ng isang malaking dilema kung ano ang susunod na dapat niyang gawin. Kabanata 750. At ngayon, ang babaeng kamukhang-kamukha ni Keita ay humarap sa kanya. Ang nagpatibay sa kanyang hinala ay ang paningin kung gaano siya nabalisa nang makita niya ang pendant ng jade. Ano pa ang maaaring magpaliwanag ng kanyang kakaibang reaksyon? Sinasabi mo bang ang pangalan niya ay Keita? Talaga bang kamukha niya ako? Excited na sabi ng babae. Tama iyan. Binigyan niya ako ng pendant na ito ng jade. Hangad niya na makahanap ng sarili niyang ina na pinaghiwalay niya taon na ang nakakalipas. Palagi na siyang nag-iisa mula noon. Ang kanyang buhay ay puno ng pagdurusa na walang masarap na pagkain o maayos na damit. Lumaki siya sa isang bahay ampunan para sa pag-iyak ng malakas. Sabi ni Gerald. Nakaiyak na naman ang babae. Habang siya ay umiiyak, bumagsak siya sa isang upo ang mahina. Handa ka na ba sa wakas? Ikaw si Zara, di ba? Tanong ni Gerald. At ang babaeng iyon ay tinakpan ang kanyang mukha ng mga palad habang tumango ito. Ako ay. Pagkatapos nito, tumayo siya kaagad. Hinawakan niya ang mga braso ni Gerald. Nakikiusap ako sa'yo. Mangyaring hayaan mong makilala ko si Keita. Wala akong pakialam kaninong panig ka ipinapangako kung sasama ako sa iyo hanggat nakikita ko ang aking sanggol na babae. Napahikbi si Zara habang nagsasalita. Sa wakas, ang bagay na gumugulo sa kanyang isipan ay sa wakas ay natalo. Natagpuan niya si Zara na ganoon lang. Auntie Fenderson, huwag kang mag-alala. Hahayaan talaga kita na makilala mo si Keita. Dinala ko siya kasama ko sa lalawigan ng Salford. Sa totoo lang, nagsasalita si Gerald ng kaligayahan sa sandaling iyon. Natupad niya ang kanyang misyon. Ang pinakamahalagang bagay ay natagpuan niya sa wakas ang ina ni Keita. Darating din ba si Keita? Nasaan siya? Sabi ni Zara. Siya ay mananatili sa villa kung saan ako nakatira ngayon. Sa sandaling nakilala ni Gerald si Zara, naramdaman niya na kakaiba ang pagiging palakaibigan niya sa kanya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tinanong niya, Auntie Fenderson, alam ko na sikat ka sa kagandahan noon. May nangyari ba sa iyo pagkatapos nito? Hinawakan ni Zara ng bahagya ang mga pisngi niya. Pinag-uusapan mo ba ang tungkol sa aking mukha? Tumango si Gerald. Ako mismo ang Samira. Dapat mong magkaroon ng kamalayan kung gaano karaming mga tao ang naghahanap sa akin. Wala akong ibang pagpipilian upang maitago ang aking pagkakakilanlan. 20 taon na ang nakalilipas, sinira ko ang aking mukha gamit ang aking sariling mga kamay. Mula noon nanatili ako sa Winterbourne Village sa Salford Province. Palagi akong nakikipagtulungan kay Zinnia ng ganito. Kung may makahanap sa kanya, gagamitin niya ang taktika na ito upang makatakas. Sigurado ako na hindi inisip sa kanila na ang pangit na babaeng ito ang talagang Zara na hinahanap nila. Kung hindi ko nakita ang jade pendant na ibinagsak mo, sigurado akong hindi ka nagkaroon ng hinala, tama ba ako? Sabi ni Zara. Oo, hindi ko sana iniisip ang tungkol dito. Noong una, hindi ko mapigilan ng mabuti ang aking emosyon nang makita ko ang batang babae na sumama sa iyo. Siya si Jasmine, hindi ba? Anak siya ng aking kuya, hindi ba? Dapat siya ay. Noong bata pa siya, lagi ko siyang hawak. Halos mabaigo akong pigilan ang sarili ko sa harap niya ngayon lang. Dahil hindi ko na nais na makilala pa ang sinumang mula sa pamilya Fenderson. Iyon ay kahit papaano hanggang sa makuha ko ang pendant ng jade na iniwan ko para sa aking anak na babae. Nawalan ako ng kontrol sa sarili ko noon. Ang aking anak na babae. Namimiss ko siya araw-araw. Ang bawat araw sa aking buhay ay nasa pagdurusa mula sa labis kong pagkamis ko sa kanya. Kinamumuhian at sinisi ko ang Diyos ng hindi mabilang na beses sa pagiging hindi patas sa akin. Ngunit ngayon sa wakas ay nagbago ang isip ng Diyos. Ang aking anak na babae ay buhay pa rin at sa wakas ay makikita ko na siya. Umiyak si Zara habang sinasabi ang mga salitang iyon. Tiyak na naiintindihan ni Gerald ang kanyang emosyon. Nga pala, binata, ano ang pangalan mo? Narinig ko kung paano ka tinugunan ni Mindy ngayon lang. Ang pangalan mo ba Gerald Crawford? Ikaw ba ay kabilang sa pamilyang Crawford na mula sa North Bay? Tanong ni Zara. Ako. Nagulat si Gerald sa bilis ng pagkuha ng impormasyon ng babaeng ito. Nag-aalanggan siyang tumugon sa tanong nito. Dapat ikaw. Alam ko na ikaw ang tumawag sa mga helikopter na iyon. Hindi ba iyon ang satellite device na komunikasyon na pagmamayari ng iyong pamilya? Aling henerasyon ng pamilyang Crawford ay kabilang ka? Kilala mo ba si Peter Crawford? Nagtanong ng ilang mga katanungan si Zara ng mabilis. Sinuko ni Gerald ang kanyang pagtatangka na panatilihin ang kilos. Mukhang walang lihim na makatakas mula sa babaeng ito. Sinabi niya pagkatapos, hindi ko alam kung aling henerasyon ang kinabibilangan ko sa pamilyang Crawford.
Hindi ko pa naririnig ang tungkol kay Peter Crawford din. Ngunit alam ko na mayroong isang tao mula sa pamilya Crawford na nais na makilala ka. Tita Fenderson, mayroong isang kondisyon na dapat mong matupad pagkatapos kung muling makasama ka kay Keita. Dapat sumama ka sa akin kahit anuman. Ikaw ay kabilang sa pamilya Crawford pagkatapos ng lahat. Naiintindihan ko, Gerald. Sasamahan kita pagkatapos kung makilala ang aking anak na babae. May kamalayan ako na lumitaw ang sama ng loob dahil sa tayong dalawa noon. Marahil oras na rin sa wakas upang malutas natin ang hindi pagkakaunawaan, hindi. Hinawakan ni Zara ang ulo ni Gerald tulad ng pagtapik sa kanyang anak. Pagkatapos nito, sinabi niya, ngunit Gerald, mayroon din akong sariling kondisyon. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang mayroon ka sa pamangkin kong si Jasmine. Ngunit nais kong ipangako mo sa akin na hindi mo ilalantad sa publiko ang aking pagkakakilanlan lalo na sa pamilyang Fenderson. Okay lang ba yun? Panipi. Kabanata 751. Binigay agad sa kanya ni Gerald ang kanyang salita. Alam niyang ang pamilya Fenderson ay nasa labas pa rin na hinahanap si Zara. Siyempre, hindi siya tanga at hindi nais na lumikha ng hindi kinakailangang kaguluhan para sa kanyang sarili. Ngunit sa parehong oras si Gerald ay medyo mausisa tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagitan ni Zara at ng kanyang sariling pamilya sa mga nakaraang taon. Nais niyang malaman sa kung anong paraan siya nakaugnay kay Keita. Napagtanto na si Gerald ay nagtanong sa kanya tungkol dito, naging totoo si Zara at sinimulan niyang ibuhos ang katotohanan ng hindi pinipigilan. Ito ay isang bagay na kasama ang mga linya ng ito. Si Peter Crawford na binanggit ni Zara ay ang pangalawang batang Panginoon mula sa pamilyang Crawford noon. Bata at gwapo siya. Siya rin ang ama ni Keita. Sa pamamagitan ng lohikal na pagbawas, ang lalaking nagngangalang Peter ay dapat na aking tiyuhin na pinag-usapan ng aking ama noong bata pa ako. Noon, palagi niyang sinasabi sa akin na ang aking tiyuhin ay nagtatrabaho sa labas ng bayan kaya't bihira siyang bumisita sa bahay. Hindi nakakagulat na mayroong pakiramdam ng pamilyar noong nakilala ko si Keita sa unang pagkakataon. Pinsan ko pala si Keita. Ngunit malinaw, ang poot sa pagitan ng pamilya Crawford at ng pamilyang Fenderson ay hindi ganoon kadali. Mula sa sinabi ni Zara, parang gusto ng pamilyang Crawford na makakuha ng isang bagay mula sa pamilyang Fenderson, na kung saan ay kung bakit ang galit sa pagitan nila ay mayroon pa rin pagkatapos ng maraming taon. 20 taon na ang nakalilipas, ipinadala ng pamilya Crawford si Peter bilang isang espiya upang lapitan ang pamilya Fenderson at makuha ang bagay na nais nila. Nakasuot ng matamis na ngiti si Zara nang magsimula siyang ilarawan ang bahaging iyon. Siya ay kaibig-ibig tulad ng isang bulaklak at napakasakit na maganda 2 dekada na ang nakakaraan. Siya rin ang pangulo ng isang malaking nakalistang korporasyon sa ilalim ng pamilyang Fenderson. Tiyak na siya ay isang malakas at malayang babae. At kinailangan ni Peter na mamuhunan ng labis na pagsisikap upang lapitan si Zara. Una, pumasok siya sa departamento ng marketing ng kumpanya. Pagkatapos nito, hinirang siya bilang pangkalahatang tagapamahala ng kumpanya dahil sa kung gaano siya kahusay. Sa loob ng 2 taon, napalapit siya kay Zara. Si Peter ay masamang gwapo. Ang kanyang mga kakayahan sa pagtatrabaho ay napakalakas din. Ito ang 2 maaaring mangyari na mga kadahilanan na nahulog sa kanya si Zara. Ngunit ang pamilyang Fenderson ay may mahigpit na mga alituntunin sa pamilya. Paminsan-minsan, madarama ni Zara ang isang spark of love sa pagitan nila, ngunit dahil sa nasabing mga panuntunan, mabilis niyang binura ang mga damdaming ito at tinanggihan ang kanilang pagkakaroon. Hanggang sa isang susunod na insidente. Matapos ang taonang pagdiriwang ng kumpanya, nag-iisa si Zara sa pagmamaneho. Pauwi na siya, tinambang siya ng mga karibal niya sa negosyo. Mayroong halos 20 tao na pumapalibot sa kotse ni Zara at nais nilang agawin siya. Sa kabutihang palad, sumugod si Peter upang iligtas siya sa oras ng pagsisimula. Hindi lamang siya matalino pagdating sa trabaho, ngunit mayroon din siyang mahusay na EQ. Upang may dagdag iyon, siya ay lubos na may husay sa martial arts. Sa kabila ng pagtamo ng mga pinsala, nagawa pa rin niyang talunin ang lahat ng 20 sa mga sumalakay kay Zara. Pagkatapos ay kinuha niya ito at tumakbo kasama siya. Iyon ang klasikong kwento ng isang bayani na nagligtas ng isang dalaga sa pagkabalisa. Sa sandaling iyon, naisip ni Zara na sa wakas ay natagpuan niya ang lalaking maaasahan niya sa natitirang buhay niya. Pagkatapos nito, nakilala nila ang damdamin na mayroon sila sa bawat isa, at nagsimula silang magkita. Iyon ang bahagi ng dahilan kung bakit lumala ang sama ng loob sa pamilya Crawford at pamilya Fenderson. Kumantong din ito sa hindi maiisip na mga insidente kung saan inabandona si Keita, nabuting si Zara mula sa pamilyang Fenderson, at ang biglaang pagkawala ni Peter Crawford. Noong una, nais ni Zara na ilihim ito nang malaman niyang buntis siya.
Ngunit hanggang kailan may tatago ang isang tao mula sa katotohanan iyon? Sa araw na iyon, ang katotohanan ay nahayag at isang kaguluhan ang nangyari. Tumambad ang pagkakakilanlan ni Peter. Galit sa pangyayaring ito, inatasan ng patriarka ng pamilya Fenderson ang kanyang mga nasasakupan na patayin si Peter Crawford dahil sa maling nagawa niya laban sa kanyang pamilya. Upang mai-save si Peter, hindi nagatubiling si Zara na i-clear ang mga bagay sa matandang patriarch at talikuran ang kanyang pagiging miyembro sa kanyang pamilya. Pagkatapos nito, siya ay sumugod sa pamilya Fenderson na dinala lamang ang kanyang personal na katulong. Pinakinggan ni Gerald ang maingat na sinabi ni Zara. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Napagtanto niya na ang ginagawa niya ngayon ay higit pa o mas mababa sa katulad ng ginawa ng kanyang tiyuhin sa nakaraan. Sa kasamaang palad, ang kanyang tiyuhin ay isang masigasig na manliligaw at isang taong may pag-asa sa sarili. Napakasamang kinailangan niyang umibig sa dalaga mula sa kanilang karibal sa mortal. Ang kanilang pag-ibig ay nakalaan na mabaigo gaano man kahirap ang isang tao. Ano ang nangyari pagkatapos nito? Kung kasangkot lamang ito sa iyo at sa akin at Peter Crawford, sigurado akong ang puot sa pagitan ng pamilyang Crawford at ng pamilyang Fenderson ay hindi magiging ganoon kahirap. Hindi. Nagtataka na tanong ni Gerald. Kabanata 752. Isang bagay sa loob ni Gerald ang nagsabi sa kanya na hindi pa ito ang oras upang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan bilang batang master ng pamilyang Crawford. Tama iyan. Kung iyon lang ang nangyari, hindi sana inatake ni Dylan ang pamilyang Fenderson sa isang nakakalokong paraan. Sabi ni Zara. Si Dylan ang pangalan ng ama ni Gerald. Lumaktaw ang puso ni Gerald nang marinig niyang binabanggit ang pangalan ng kanyang ama. Wala siyang sinabi at pinakinggan si Zara ng tahimik. Ito ay dahil may ibang nangyari pagkatapos ng pangyayaring iyon. Tuldok-tuldok panipi. Pagkatapos nito, ang Panginoon ng pamilyang Crawford si Dylan ay isinailalim kay Peter sa isang pag-aresto sa bahay. Ngunit nag-alala si Peter tungkol sa akin at sa aking anak na babae. Kaya't isang gabi sinabi niya na nais niyang sumama sa akin. Ipinanganak na si Keita sa oras na iyon at dapat kaming humiga sa isang lugar kung saan walang makakahanap sa atin at kung saan tayo mamumuhay ng wastong buhay. Sinabi ni Zara. Gabi na nang dalhin ni Zara ang kanyang kasambahay, si Zinnia upang pumunta at maghanap ng isang silid sa hotel na nagmamadali. Bagaman wala siyang kinalaman sa pamilyang Fenderson kasunod ng pagpapatapon sa kanyang sarili, ang pamilya Fenderson ay umarkila pa rin ng isang tao upang bantayan siya dahil sa ilang komplikadong issue. Malakas ang ulan sa gabing iyon. Hawak pa rin ni Zara ang kanyang anak na babae at pinuntahan niya si Peter alinsunod sa ruta na kanilang pinlano. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang magtago mula sa pamilyang Fenderson. Nagmamadali silang umalis. Iyon ay kapag iniwan ni Zara ang kanyang jade pendant bilang collateral para sa pananatili sa hotel dahil wala siyang cash sa kanya. At ang nagpadala ng pera sa susunod na araw ay ang personal na driver na ipinadala ni Peter. Sa una, lahat ay ayon sa plano. Ang susunod na hakbang sa kanilang plano ay upang makilala ang bawat isa sa Mary City. Ngunit sa hindi inaasahan, isang aksidente ang nangyari sa kanilang pagpunta doon. May nangyari kay Peter. Nawala siya sa radar kasunod ng hindi kilalang insidente. Kinumpirma ng driver na dumating nga si Peter sa Mary City. Ngunit nabigo siyang makipag-ugnay sa kanya gayunman. Si Pedro ay nawala ng ganoon lang. Naiisip ni Dylan na ang pamilya Fenderson ay nasa likod ng biglaang pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid. Sa makatuwid, nagsimula siya ng isang kampanya upang makapaghiganti sa pamilyang Fenderson. Ang mapait na ugnayan ng dalawang pamilya ay naging mas masahol pa. Simula noon, lihim na silang nagsimulang magbalak laban sa bawat isa. Sa kabilang banda ay inisip ni Zara na sadyang dinakip ni Dylan si Peter para lamang masira ang pamilyang Fenderson. Ngunit tinanggihan niya ang pagkakaroon ng gayong mga saloobin sa paglaon. Bagaman ang Panginoon ng pamilyang Crawford si Dylan ay medyo tuso, mahal niya ang kanyang nakababatang kapatid si Peter ng labis. Hindi niya kailanman ilulunsad ang gayong masasamang atake sa pamilyang Fenderson nang hindi muna nahaharap sa pagtutol mula kay Peter. May nangyari kay Pedro noon. Isang mahusay na rakas ay sanhi sa mga taon. Ang pamilyang Fenderson ay hindi mapaatlas sa paghahambing sa pamilyang Crawford pagdating sa impluensya at kapangyarihan. Sa kabila ng pagdurusa ng napakalaking pagkalugi, mas mahusay pa rin sila kaysa sa iyong tipikal na pamilya sa itaas na klase. Magkakaroon pa nga ng mga oras na parang magkatumbas ang paa ng dalawa nang mag-away sila. Sa gitna ng kanilang sagupaan ay namatay ang aking kapatid na lalaki at ang kanyang asawa dahil sa isang aksidente. Gerald, ikaw ay ang supling ng pamilya Crawford. Sigurado ako na alam mo na ang mga inapo ng pamilyang Fenderson ay hindi pinapayagan na umalis sa kanilang bahay, at ang bawat tao mula sa bawat henerasyon ay nakabatay sa loob ng mga hangganan ng kanilang pag-aari.
Sa kabilang banda, ang mga inapo ng pamilya Crawford ay kulang sa katanyagan na tinatangkilik ng karamihan sa mga pamilya, at ang bawat tao mula sa bawat henerasyon ay pinalalaki. May kamalayan ka sa mga bagay na ito, hindi ba? Ito ay nauugnay sa alitan sa pagitan ng pamilyang Crawford at ng pamilyang Fenderson na nagaganap sa maraming panahon, ngunit ang mga alitan ay lumala dahil sa alitan sa pagitan namin ni Peter. Tumango si Gerald. Hanggang sa puntong ito lamang nagsimula siyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Hindi nakakagulat na patuloy na sinasabi sa kanya ng kanyang ama na maging mapagpakumbaba at panatilihing isang mababang profile. Kung hindi, may uwi siya agad sa pamilya Crawford. Lumabas na ang pamilya Crawford ay mayroon ding mga kaaway. Gayunpaman, hindi alam ni Gerald kung paano nagsimula ang alitan sa pagitan ng pamilya Crawford at ng pamilyang Fenderson. Ito ay naging malinaw na Zara ay hindi pagpunta sa mag-isip dito pati na rin. Sinimulan niyang ilarawan ang mga pangyayaring sumunod sa pagpapaalis sa kanya sa pamilya. Tinanong niya si Zinnia na maghanap ng matutuluyan. Pagkatapos nito, dinala niya si Keita sa isang bahay ampunan sa Mayberry at inilagay siya roon upang mailigtas siya ng isang buhay na puno ng pagdurusa at kawalan ng tirahan na siya mismo ang makakaranas. Pagkatapos ay nag-isa siyang bumalik sa lalawigan ng Salford. Gerald, maaari mo bang hayaan mong makilala ko si Keita? Nakikiusap ako sa'yo. Lumilitaw na malasakit pa rin si Zara kay Keita. Siyempre, nais ni Gerald na bigyan ang kanyang hiniling. Tumango siya. Oo naman, Auntie Fenderson. Sumama ka sa akin. Kabanata 753. Sandali lang. Biglang sabi ni Zara. Gerald, napakasuklam ko ngayon. Sa palagay mo ba matatakutin ko si Keita kung pupunta ako roon ng hindi na ipahayag upang salubungin siya? Bukod, hindi pa ako nakatabi sa kanya makalipas ang maraming taon. Iniwan ko pa nga siya. Galitin niya ako. Galit ba siyang makita ang isang napakapangit na ina? Halata sa boses niya ang takot ni Zara. Talagang tatanggi siyang kilalanin ako bilang kanyang ina dahil ako ay isang malupit at pangit na babae. Tsaka, sobrang biglaan. Matatanggap ba ito ni Keita? Hinawakan ni Zara ang mukha niya habang nagsasalita. Napakamot ng ulo si Gerald. Kung sasabihin ko kay Keita na ikaw ang kanyang ina, siguradong nasasabik siya. Sa palagay ko hindi mo lang siya gaanong kilala ngunit napakabait niyang binibini. Hindi iyon gagawin. Gerald, paano ito? Gumawa lamang ng ilang mga kaayusan para makapunta ako at maging isang yaya para kay Keita. Alam ko na may pagkakataon na hamakin niya ako bilang kanyang yaya, ngunit may gusto lang akong gawin para kay Keita. Handa akong gumawa para sa kanya. Anumang bagay. Sabi ni Zara. Sige, gagawin ko ang mga kinakailangang pag-aayos pagkatapos. Sasabihin lang namin kay Keita ang totoo kung ang pagkakataon ay ipakita sa hinaharap. Ito ang pinakakaya niyang gawin sa ngayon kahit papaano. Umalis na si Jasmine kasama si Mindy. Si Marvin at ang iba pa ay naghihintay kasama ang sasakyan sa labas para bumalik si Gerald. Hindi sila hiniling ni Gerald na manatili sa likuran ng bahay kaya't hindi sila naglakas loob na gawin iyon. Ito ay talagang hindi maginhawa kung si Zara ay nakatag kasama nila. Sa makatuwid, hiniling niya kay Stella na umalis muna kasama si Marvin at ang natitirang pangkat. Pagkatapos nito, kumuha si Gerald ng isa pang kotse at dinala si Zara sa villa kung saan siya kasalukuyang naninirahan. Tayo na, Auntie Fenderson. Dito talaga. Nang marating nila ang pintuan ng villa, mapait nang ngumiti si Gerald nang makita niya si Zara na nakatayo roon, tuluyan ng nagyelo. Ay, tama. Binuksan ang pinto. Keita, Keita. Dalawang sigaw ni Gerald. Walang tao sa bahay. Ipinalagay niya na dapat lumabas si Keita upang bumili ng mga gamit. Wala siya sa paligid. Tia Fenderson, mangyaring maghintay sandali. Bahagyang tumango si Zara. Gerald, gusto kong pumunta sa kwarto ni Keita at tingnan. Iyon ba ay isang abala? Tanong niya. Hindi. Hindi talaga. Hayaan mo akong dalhin ka doon. Pagkatapos ay binuksan ni Gerald ang pinto ng silid ni Keita. Gayunpaman, hindi siya pumasok sa silid. Si Zara ang pumasok sa silid na may pula at luhang mga mata. Ang silid ay naayos ng walang kahit isang bagay na wala sa lugar. Walang kahit isang maliit na piraso ng alikabok sa kanyang silid kahit na sa mga sulok at ito ay kasing malinis ng isang bagong pin. Sa kubeta, ang mga damit ni Keita na karaniwang isinusuot niya ay naayos ng maayos. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa desk ni Keita. Mayroong isang frame ng larawan sa mesa at naglalaman ito ng larawan ni Keita. Hindi na napigilan ni Zara ang kanyang luha nang makita ang litrato ng kanyang baby girl. Sa litrato, halos kamukha niya si Keita noong bata pa siya. Anak na babae. Anak ko talaga siya. Kamukha niya talaga ako. Walang nagpasaya sa kanya kaysa sa muling pagsasama sa sarili niyang anak na babae. Napagtanto niya na mahal pa rin siya ng Diyos.
Tinaikit niya ang frame ng larawan sa kanyang dibdib at nagpatuloy sa paghikbi saglit. Bigla siyang sumulyap sa desk at nakita niyang may notebook dito. Pinuksan niya ito at tiningnan. Puno ito ng maayos at magandang sulat kamay ni Keita. Kabanata 754. Iyon ang tala-arawan ni Keita. Sa lahat ng mga taon palagi siyang may ugali ng pag-iingat ng isang tala-arawan. Binaligtad ni Zara ang unang pahina at ito ay mula pa noong una nang makilala ni Keita si Gerald. Naging guro ako ng kindergarten ngayon. Medyo nasiyahan ako mula nang makita ko ang mga bata na masaya at masayahin araw-araw. Hindi pa ako nagkakaroon ng isang ina mula pa noong bata pa ako. Marahil ay hindi ako magiging labis na pag-iisa sa piling ng pangkat na ito ng labis na kasiyahan, mga bulang bata. Ngayon, narinig ko ang isang kasamahan na nagsasalita tungkol sa akin sa likuran ko. Sinabi ng guro na iyon na lumaki ako sa isang bahay ampunan at iniwan ako ng aking mga magulang noong bata pa ako. Nagkunwari akong parang hindi ko narinig, ngunit sobrang nalungkot ako at nababagabag. Inaasahan kong makikilala ko ang aking mga magulang balang araw kaya maaari kong tanungin sila kung bakit nila ako pinabayaan. Bakit hindi nila ako mabigyan ng isang maganda at masayang pagkabata? Bakit? Panipi tuldok panipi. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang restaurant. Nagkamali ako kaya ako pinagalitan ng aking superior. Isang mayamang binata ang tumulong sa akin. Sa ilang kadahilanan, alam kong may mabait siyang kaluluwa sa sandaling nakikita ko siya. Nakilala ko siya ulit at tinulungan niya ulit ako. Ngunit kinakabahan ako sa tuwing nakikita ko siya. Dahil mayaman siya at mahirap lang ako na babae. Gayunpaman sinabi niya sa akin na mayroon siyang katulad na karanasan sa akin. Hindi ko alam kung bakit pero may pakiramdam pa rin ako na siya ay isang mabait at palakaibigang tao. Nararamdaman ko ang isang seguridad tuwing nasa tabi ko siya. Miss na miss ko na siya makita. Gusto ko siyang makilala ulit. Ngayon, muli ko siyang nakilala. Gusto kong manatili sa kanya at alagaan siya. Gusto kong alagaan siya sa lahat ng paraan na posible. Pero alam ko na may babae siyang mahal. Napakaganda at mapagbigay ng batang babae na iyon. Malamang hindi ma-in-love sa akin si Gerald. Ngunit handa pa rin akong gumawa para sa kanya. Kung may sarili akong pamilya, sasabihin ko kay Gerald na gusto ko siya. Ngunit wala ako ngayon. Ulila ako. Wala man akong pamilya kaya nagdududa ako na karapat-dapat din ako sa pag-ibig. Binaligtad ni Zara ang tala-arawan na itinatago ng kanyang mahirap na anak na babae. Hindi niya alam bawat pahina ng tala-arawan ay nabasa ng luha ni Zara. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas. Hindi ko nga alam kung anong uri ng hinaing at kapaitan ang pinagdaanan ng aking anak na babae. Napakabata pa niya upang harapin ang gayong pagdurusa. Hawak ni Zara ang tala-arawan at umiyak. Gerald, bumalik ka na. Lumabas ako upang bumili ng gulay. Pupunuin ko ang isang masarap ngayon. Biglang narinig ni Zara ang malinaw na boses ng isang babae. Natigilan si Zara nang marinig ang babaeng boses na iyon. Dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid. Si Keita ang tumayo sa harapan niya. Ikaw ay? Tanong ni Keita sa oras na nakita niya ang isang estranghero na naglalakad palabas ng kanyang kwarto. Ako. Ang dalawang kamay ni Zara ay nanginginig. Keita, siya si Auntie Fenderson. Ipagluluto niya kami sa aming tahanan simula ngayon. Maaari kang pumunta upang bumili ng gulay at magluto kasama siya sa kusina mula ngayon. Sagot agad ni Gerald. Bahagyang tumango si Zara. Biglang nagsuot ng isang nakakaawang ekspresyon si Keita nang makita ang mukha ni Zara na puno ng mga galos. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng kakaibang pakiramdam sa sandaling nakita niya si Zara. Ito ay isang pakiramdam ng pamilyar na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngumiti si Keita at tumango. Masaya akong makilala, Auntie Fenderson. Ako si Keita Smith. Kami na ang bahala sa mga pagkain ni Gerald at pang-araw-araw na buhay mula ngayon. Sa totoo lang, hindi papayag si Gerald na pagsilbihan siya ni Keita. Ngunit si Keita ay isang taong tumanggi na magkaroon ng buhay na walang pagod. Matapos ang mahabang panahon ng pagsubok na akitin siya, napagpasyahan ni Gerald na walang saysay na pigilan siya sa pagtatrabaho para sa kanya. Si Zara ay ang kanyang totoong tiyahin, nangangahulugang walang pakialam na mapaglingkuran siya. Ngunit sa sandaling iyon, hindi gaanong sinabi ni Gerald. Pagkatapos nito, si Zara at Keita ay pumasok sa kusina upang simulang ihanda ang susunod na pagkain. Natuwa si Gerald. Ngunit sa sukdulan ng damdamin, nagpasya si Marvin na tawagan siya. Gerald, may mali. Sinabi niya. May isang bagay sa iyo na sigurado. Anong nangyari? Tanong ni Gerald. Fuck. Hindi mo talaga pinapayagan ang isang batang babae na magmaneho. Hay nako. Naranasan lang namin ang malapit ng mamatay. Takot na takot si Marvin na nagsimula siyang humikbi. Medyo walang magawa si Gerald.
Totoo na si Stella lamang ang nagmula sa grupo na mayroong lisensya sa pagmamaneho. Bukod, magiging abala para sa kanya na ipaliwanag sa kanila kung bakit sama-sama si Zara. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling niya kay Stella na kunin ang gulong at bumalik ng mag-isa. Ayos ka lang. Oo, ayos lang tayo. Ngunit nagkaroon kami ng panangga sa likod ng kotse. Ngayon, freaking out ng babaeng baliw na iyon. Hindi niya kami hahayaang umalis kahit na anong sabihin namin sa kanya. Tila, nais niyang lumapit ang may-ari ng kotse. Panipi, Kabanata 755. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang aking sasakyan ay isang Mercedes-Benz din. Ito ay magkano, mas mahal kaysa sa iyong hanggal na MPV. Hindi ko hahayaang mag-slide ang pangyayaring ito maliban kung umubo ka ng 45,000 para sa akin upang ayusin ang aking sinasakyan na kotse. Gayon din, 45,000 dolyar lamang ang bayad sa pag-aayos ng aking sasakyan. Kailangan mo pa ring magbigay ng bayad para sa sakit sa kaisipan na dulot mo sa akin. Nagmamadali akong dumalo sa isang function ngayon. Ngayon na napalampas ko ito, may ideya ka ba kung gaano talaga ako nawala? Malayo itong higit sa 30,000 dolyar na sigurado. Ang babaeng iyon ay mukhang bata pa kasing bata ni Marvin at ang natitirang pangkat niya. Nag-overact siya marahil dahil sa kung gaano siya kay Omen. Walang sinabi sina Marvin at ang iba pa upang pabulaanan ang kanyang mga habol. Ito ay isang simpleng aksidente lamang. Kailangan mo bang humiling ng napakaraming halaga para sa kabayaran? Paano natin uubusin ang halagang iyon? Nag-aalalang tanong ni Stella. 75,000 dolyar ay hindi maliit na pagbabago. Si Stella ay medyo paranoid pagdating sa pagmamaneho. Hindi sinasadyang nabunggo niya ang kotse ng babae nang sinusubukan niyang umiwas sa isang mas malaking sasakyan. Hindi ko hiniling sa iyo ang pera. Hindi mo ba sinabi na nagmamaneho ka ng kotse ng iba? Wala kang pera ngunit dapat may-ari ang kotse. Hihintayin ko siyang dumating. Hanggang doon ipinagbabawal kang umalis. Babala ng babaeng iyon. Sa sandaling iyon, ang kaibigan ng babaeng iyon, na isa ring dalaga, ay lumabas mula sa kotse. Kalimutan na natin ito. Lumabas kami upang magsaya ngayon. Siguro maaari mo lang itong hayaang mag-slide pagkatapos nilang magbayad ng kaunting bayad. Kalimutan mo na iyon. Hindi pwede. Nabigo ako sa aking kapalaran sa nakaraang 2 araw. Tulad ng impyerno, hahayaan ko ang slide na ito. Sa wakas, nabunggo ko ang isang bobo na Mr. Moneybags at sa palagay mo ay papakawalan ko siya. Kailangan kong humingi ng malaking kabayaran bago mangyari iyon. Pulong ng babae sa kaibigan. Pagkatapos nito, tumayo siya sa gilid ng kalsada at tumawag sa isang tao sa kanyang telepono. Marvin, tinawagan mo si Gerald. Tanong ni Stella kay Marvin. Oo, ginawa ko. Medyo malapit kami sa bahay niya. Sinabi niya na pupunta siya kaagad. Sumpa babae. Medyo pesky ka naman di ba halos nasa bahay na namin siya kaya umalis na sa Balisaya, Pintoma. Saway ni Marvin kay Stella. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko ito sadya. Paano mo ako sinigawan para dyan? Naluluha na sabi ni Stella. Isang basurang bag ka na walang silbi. Tumigil sa pagsasalita si Marvin matapos siyang nasiyahan sa paglabas ng kanyang galit kay Stella. Nag-squat siya sa daan at may tiyagang naghintay sa pagdating ni Gerald. Bigla, isang malaking dami ng tao ang nabuo sa paligid ng lugar ng banggaan. Hoy! Mukhang isang seryosong mababanggon. Ang ganda rin ng kotse. Socks cast. Sayang, binibini. Napansin ng mga lalaking nagmamasid kung gaano kaganda ang driver ng kotse na nasa likuran. Siya ay may isang natural na nakakaakit na mukha kung saan ang mga kalalakihan ay may gawin na umakit. Alam nila mula sa isang sulyap lamang na siya ang uri ng mayamang ginang na masayang nasiyahan sa kanyang buhay. Ang mga pamilya ay nagsimulang lumitaw sa itaas ng kanilang mga ulo. Pagkatapos ay nilapitan nila ang babae marahil sa pagtatangka na palayawin siya. At binabae ng babaeng iyon ang kanyang tawag. Tama iyan. Nabili ko lang ang kotseng ito kanina. Kakailanganin ko ng 45,000 upang ayusin ang kotse at isang karagdagang 30,000 para sa stress sa kaisipan na pinagdaanan nila ako. Ito ay isang maliit na halaga pa rin. Hindi mo ba makita kung gaano bago ang aking sasakyan? Nga pala, nandito na ba ang may-ari ng kotse? Hindi mo ba sinabi na malapit siya nakatira? Hindi ba dapat siya narito ngayon? Tandang pananong. Malapit na siya rito. Sagot ni Marvin. Miss, hindi ba't nagsisinungaling sila sa iyo? Sa sandaling iyon sinabi ng dumaan. Anong ibig mong sabihin? Nataranta ang babae. Nasa pinakamayaman kami na kapitbahayan sa lalawigan ng Salford kung saan nakatira ang karamihan sa mga bilyonaryo. Paano ko ito may lalagay ng maayos? Sa gayon, ang mga taong nakatira dito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150 milyong dolyar.
Kung hindi dahil sa kung gaano kaganda ang tanawin sa lokal na parke dito, hindi talaga tayo bibitay dito. Ang matematika ay hindi lamang nagdaragdag. Ay hindi paraan na ang isang tao mula sa kapitbahayan na ito nagmamay-ari ng tulad ng isang crappy kotse tulad ng sa kanila. Ang kotse na iyon ay mukhang 60 o 70 engranding gastos lang mga top. Sinabi ng dumaan. Totoo yan. Baka lokohin talaga nila ako. Tatanungin kita. Talaga bang taga rito ang boss mo? Tanong ng babae. Oo, mananatili siya sa Glorious Moment Villa sa County Salford. Sagot ni Marvin. Kabanata 756. Hahaha. Damn. Kumuha ng isang pagload ng taong ito. Ang Glorious Moment Villa ay ang pinakamahal na pag-aari sa buong Salford County. Ang isang lugar na tulad nito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $12 milyong. Tulad ng impyerno ang may-ari ng lugar na iyon ay isinasaalang-alang din ang pagmamay-ari ng isang bobo na maliit na merc. Nakikita ko ito ngayon. Miss, hulaan ko ang mga taong ito ay sinusubukan lamang na takutin ka. Kung sa bagay, ang isang nakatira sa Glorious Moment Villa ay hindi dapat thrift lane. Ang ilang mga dumadaan ay tumawa sa tawa. Ang babae, syempre, narinig na binanggit din nila ang Glorious Moment Villa. Galit niyang kinalas ang mga ito, wala na ba kayong isip? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Ang mas maraming pag-aaksaya mo ng aking oras, mas maraming kabayaran na babayaran mo sa akin para sa aking emosyonal na pagkabalisa. Paano mo ba naisip na takutin ako? Alam ng kasintahan ko ang ilan sa mga taong mananatili sa Glorious Moment Villa. Sino ang iyong boss? Hulaan natin, malalaman natin pagkatapos tumawag ako upang tanungin ang tungkol dito. Galit na galit si Marvin sa kanyang sinabi. Gayunpaman sa susunod na sandali siya ay tuwang-tuwang tumayo. Pagkatapos ay itinuro niya ang tila isang random na direksyon habang sinabi niya, narito siya. Ang babae at ang mga nosy na dumadaan ay sumilip sa direksyong tinuro niya. Nagsisinungaling ka ba? Alin ang iyong boss? Mapanukso na tanong ng babae. Ang may cap sa electric tricycle. Sinabi ni Marvin na ang mukha niya ay buong baluktot. Mauditang nagmura siya sa sarili niyang pag-iisip. Bakit kinailangan sumakay ni Gerald ng isang dekoryenteng tricycle dito? Damn! Boss mo ba yan? Kailangan mo akong loko, hindi ba? Ang babae ay lumipad sa isang galit na galit. Pumalaklak ang mga tao sa paligid. Si Gerald sa kanyang hanggal na maliit na tricycle na dekoryente ay lumapit sa kaguluhan. Nakita niya ang mga tao na nakatayo doon, tumatawa na ang kanilang mga kamay sa kanilang tiyan. Tila masigla sa kanya. Hindi ito tulad ng matutulungan niya rin ito. Hindi siya nagmaneho ng sarili niyang sasakyan doon. Palagi siyang may mga kotseng naghihintay para sa kanya kahit kailan niya nais na makipagsapalaran sa labas ng kanyang pag-aari. Gayunpaman, ang nangyari ay masyadong bigla. Ano pa ang pinangyarihan ng sinasabing aksidente ay isang bato lamang ang layo mula sa kanyang bahay. Naisip niya na magiging impediment sa kanya na tawagan ang kanyang driver na dumating at dalhin siya sa isang maikling biyahe na madali niyang makukumpleto ang kanyang sarili. Sa kabutihang palad, mayroong isang matandang mag-asawa na manatili sa villa sa tabi niya. Medyo close din sila ni Gerald. Lumabas ang matanda sa kanyang bayan upang tumulong sa pangangalaga sa villa ng kanyang anak. Gayunpaman, mula sa kanayunan, matagal na siyang lumaki sa pagsakay sa mga dekoryenteng tricycle. Kaya, binili siya ng kanyang anak ng bago kahit na nakatira sila sa gitna ng isang upscale na kapitbahayan. Kailangang makitungo si Gerald sa isang bagay sa malapit kaya't nagpunta siya at hiniram ang sasakyan sa matandang iyon. Bukod, ang dekoryenteng tricycle ay medyo malakas pa rin. Kuminto si Gerald sa pinangyarihan ng aksidente sa sasakyan. Pagkatapos ay hinubad niya ang cap na suot niya. Ang babae na ang kotse ay likuran ng mga kaibigan ni Gerald, naisip na sa wakas ay nadapa niya ang madaling karne. Bigla niyang naramdaman ang pagnanasa na bully ang lalaking nasa tricycle. Ngunit nakilala niya ang mukha ni Gerald ilang segundo. Natigilan siya bigla. Damn! Gerald! Ikaw! Gerald! Ang kanyang iba pang kaibigan na pinayuhan siyang umatras ngayon ay sumigaw din sa pagtataka. Vincy, Zyla, ikaw na naman. Natigilan din si Gerald. Hindi na pag-isipan na bumagsak si Stella sa sasakyan ni Zyla. Napakaliit na mundo. Nasasabik si Zyla na makita si Gerald. Naisip niya na sa wakas dumating na ang pagkakataon na makalapit siya kay Gerald. Ang katotohanan na siya ay nakasakay sa isang dekoryenteng tricycle ay nakumpirma ang hinala niya noong isang araw. Gerald. Bagaman kami ay mga kakilala, ang mamahaling kotse na ito ay pagmamayari ng aking kasintahan. Ito ay medyo mahal tulad ng nakikita mo. Maaaring hindi ako makagawa ng isang malaking pakikitungo sa kung ito ang aking sasakyan, ngunit hindi iyan ang kaso.
Humihingi ako ng paumanhin, ngunit ayon sa aking mga kalkulasyon, kakailanganin ko ng 75 grand upang makabawi sa aksidenteng ito. Wala nang at tiyak na hindi kukulangin. Hoy, Zyla, anong ginagawa mo? Nakalimutan mo bang kaklase namin si Gerald? Mabilis na inalis ni Vinci ang kanyang kaibigan mula sa paggawa ng labis na mga paghahabol. Wala akong pakialam. Kailangan niyang pag-uboy nito dahil ang kotse niya ang sumabog sa akin. Tsaka sino si Gerald? Kahit na si Chairman Gordon ay kailangang ibalik sa kanya ang isang toast pabalik sa pagdiriwang na iyon. Nakalimutan mo ba na ang kanyang kaibigan sa pagkabata ay nagtatrabaho sa industriya ng sasakyan? Gaano ka Jose ito? Duda ako na mag-aalangin pa siya na bayaran kami ng pera. Ngayon, hindi ba ako tama, Gerald? Piniro ni Zyla at sinabi ng kaibigan niya na si Gerald ay nakatira sa Glorious Moment Villa. Naiintindihan mo ba kung ano ang ipinahihiwatig nito? Nagsalita si Zyla na parang sirang chatterbox. Si Gerald ay medyo walang magawa nang makita niya ang pag-arte nito sa ganoong pamamaraan. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Kabanata 757. Kumusta, G. Crawford? Ako si Xavian. Si Xavian ay taga-Pangulo Gordon. Nakilala siya ni Gerald sa labis na pagmemerkado para sa Mountain Top Villa sa Howard County, Kamakalawa. Nagpalitan sila ng mga numero sa kanilang maikling pakikipag-ugnayan doon. Sarap pakinggan muli sa iyo, Chairman Gordon. Mayroon ba akong maitutulong sa iyo? Ngumiti si Gerald at sinabi, oo, may isang bagay na nais kong pag-usapan. Nag-oorganisa kami ng isang piging at inimbitahan namin ang mga mayamang negosyante mula sa iba markang paiwati ibang lugar na dumalo sa kaganapan. Noong una hindi kami naglakas loob na aanyayahan ka dahil kami ay mga negosyante lamang at maaaring maging isang abala para sa iyo na dumalo sa aming piging. Ngunit ang sagot na natanggap namin ay nakakagulat. Ang mga mayamang negosyante at kilalang miyembro ng lipunan ni Mayberry ay sumang-ayon na dumating. Sinabi ng mga pangulong iyon na sila ay iyong mga sakop. Kaya't tumatawag ako upang tanungin kung malaya kang dumalo sa aming maliit na kapistahan. Sabi ni Xavian, ang paggawa ng tunay na negosyo at kumita ng pera ay mga side quest lamang kapag naabot ng isang tao ang antas ng Xavian sa mundo ng negosyo. Para sa mga taong katulad niya, ang mga koneksyon ay katumbas ng negosyo. Ito ay mas matalino upang mapanatili at bumuo ng mga koneksyon kaysa kumpara sa pagbuo ng isang proyekto. Iyon ang dahilan kung bakit gustong-gusto ng mga mayayaman na negosyante na magdaos ng mga pagpapaandar kung saan maaari silang makisalamuha. Ito ay dahil maaaring makilala nila ang mga pangulo ng iba pang mga kumpanya. Doon, gagawa sila ng mga bagong koneksyon at ang mga bagong koneksyon ay nangangahulugang mga bagong pagkakataon. Walang pagbubukod si Gerald sa pagkakaroon ng ugali na ito ng regular na pagdalo sa mga function. Nahirapan si Gerald na tanggihan ang pakikitungo ni Xavian. Ngunit ngayon wala talaga siyang oras na ibinigay ang kasalukuyang mga pangyayari na nahanap niya ang kanyang sarili. Masungit niyang tinanggihan ang paanyaya na inabot sa kanya ni G. Xavian. Ibinaba niya ang telepono pagkatapos. Tila na aktibong sinisiyasat ni Zyla ang pag-uusap ni Gerald sa telepono. Sino ang magtrato sa iyo sa isang pagkain sa oras na ito? Aling taga-Pangulo Gordon iyon? Maaari ba itong si Chairman Gordon mula noon? Nagtataka na tanong ni Zyla. Kung sa bagay kinaiinisan ni Zyla ang ideya na maging malapit si Gerald kay Chairman Gordon. Wala itong tao. Mapait na ngumiti si Gerald. Nakita ko ang pinsala sa likuran ng iyong sasakyan ngayon lang. Zyla, hindi ba sobra upang humingi ng 75,000 dolyar? Mayaman si Gerald, ngunit hindi siya tanga. Hindi ba sobra? Fuck! Ang mga kalalakihan mula sa garahe ay darating at susuriin ang pinsala sa lalong madaling panahon. Makikita mo ito pagkatapos. Marahil ay gagastos pa ito ng higit sa aking tinantyang halaga. Gumagawa ka lang ng mga palusot dahil hindi mo man lang mabayaran ang hinihiling ko. Sabi ni Zyla. Pagkatapos nito, tumawid siya sa kanyang dibdib at hinintay ang pagdating ng mga asesor ng pinsala sa sasakyan. Kahapon lang nag-alala siyang magginto si Gerald matapos maging pamilyar kay Chairman Gordon sa pagdiriwang. Ipinaliwanag iyon kung bakit siya ay nasa isang masamang kalagayan ngayon. Ngunit nawala ang pag-aalala ni Zyla sa sandaling nakita niya si Gerald na dumating sa kanyang auto na maliit na tricycle na dekuryente. Upang isipin na napakasira niya na kailangan pa niyang mag-bargain ng higit sa 75 grand. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga taga-suri ng pinsala sa sasakyan mula sa garahe upang suriin ang pinsala sa kotse ni Zyla. Matapos suriin ang paligid ng kotse, bumulong sila sa isa't isa. Pagkatapos kinuha nila ang kanilang mga kagamitan at tumayo. Paano ito gaano karami ang kailangan natin para sa pag-aayos? Sigurado akong hindi bababa sa 75 grand.
Sinabi ni Zyla na nakabras ang mga braso. Oo. Kung aayusin namin ang lahat ng mga pinsala, ang aming tinatansya na ang lahat ay marahil ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $7,000. Sumagot ang isa sa mga nagtasa. Damn, $70,000. Masyadong malupit iyon. Nagtataka ang sigaw ng karamihan. Si Zyla ay labis na nagulat sa kanyang sarili habang inilabas niya ang kanyang dila kay Gerald. Humiling siya para sa $45,000 na ganap na batay sa kanyang sariling karanasan. Upang isipin na ang gastos ay halos 2 beses sa halagang iyon. Siya pa rin ang batang babae. Ang impluwensya at kapangyarihang taglay niya ay nagmula sa pagmamasid ng kasintahan. Siya mismo ay walang gaanong karanasan sa mga mamahaling kotse. Sa una, naisip pa niya na halos $30,000 lamang ang gastos. Ngumiti siya ng bahagya at sinabing, haha. Gerald, narinig mo yun. Ang bayad sa pag-aayos ng kotse ay humigit kumulang $70,000. Bukod dyan, mayroon pa ring kabayaran para sa aking emosyonal na pagkabalisa dahil nasayang mo ang aking oras. Basta gawin ang pagkalkula sa iyong sarili at makita. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Tiyak na hindi ito malulutas kahit nasa $75,000. Humingi ako ng $75,000 ngayon lang. Ngayon, tiyak na hindi ito magagawa sa $75,000 lamang. Ayokong gawing masama ka, ngunit ikaw ang tumanggi sa aking kabaitan. Pumunta ka at umiyak sa kanto kung ganon. Nakabalikat lang si Gerald nang walang salita sa pagbitiw sa tungkulin. Mabuti naman. Salamat sa iyong pagsusumikap. Sumulat sa akin ng isang CP para sa bayad sa pagkumpuni ng kotse. Maaari kang umalis pagkatapos nito. Narito, isang tip din. Tulad ng sinasabi ni Zyla na iyon, kumuha siya ng ilang $10 na perang papel mula sa kanyang pitaka at itinulak ito patungo sa mga nagtasa ng pinsala sa sasakyan. Ngunit umiling sila, tumanggi na kunin ang pera. Madam, pakinggan mo muna ako. Itabi lang ang pera para sa bayad sa pagkumpuni ng kotse. Ang nais naming sabihin ay ang kotse na ito ay hindi amin. Panipi. Kabanata 758. Sinabi ng mga nagtasa. Kalokohan. Ito ay isang na-import na kotse. Ang ama ng aking kasintahan ay nagtanong sa kanyang mga kaibigan na bilhin ito para sa kanila. Siyempre hindi ito iyo. Sa palagay ko ay hindi mo naintindihan kung ano ang sinusubukan nating sabihin dito. Ang ibig kong sabihin ay ang sasakyang ito ay hindi ang modelo na matatagpuan sa aming inventaryo. Hindi man ito dapat ipagbili dito sa Weston. Isang batch lamang nito ang nagawa na hindi na ipinagpatuloy noong unang panahon. Ngunit kamakailan lamang, may mga peking modelo ng modelong ito na nagpapalipat-lipat sa domestic market. Sigurado akong nalalaman mo sa pamamagitan ng kung anong pamamaraan ang nakuha ng sasakyang ito nang hindi ko kinakailangang masabi, paliwanag ng Tasay. Damn! Kaya sinusubukan mong sabihin na ipinuslit namin ang sasakyang ito. Napakakarga ng basura ng kabayo. Naririnig na nagpapanik si Zyla. Ang mga nagtasa ay walang magawa. Maaari lamang niyang ipakita sa kanya ang opisyal na pahayag na natanggap nila mula sa punong tanggapan tungkol sa mga kotseng ito. Bilang karagdagan sana, ang lahat ng mga kilalang mga peking sasakyan ay may sariling mga ulat at mga kaugnay na mga file. Mawala ka. Anong klaseng kalokohan ito? Nais ko lamang na masuri mo ang pinsala. Bakit mo nilikha ang labis na hindi kinakailangang kaguluhan? Alam mo kung ano, sa palagay ko hindi ko nais na suriin mo ang pinsala ngayon, magiging okay ba iyon? Si Zyla ay bahagyang nag-alala pagkatapos tingnan ang opisyal na pahayag. Kung sa bagay, sasakyan iyon ng kasintahan niya, hindi siya. Nakaramdam siya ng pagkakasala sa paglikha ng gulo. Miss, sinabi ko lang sa iyo ngayon. Ang kotse na ito ay kasama sa aming mga talaan. Darating ang aming koponan at kukunin ito sa ilang sandali. Inaasahan kong ibigay mo sa amin ang iyong buong kooperasyon sa sumusunod na pagsisiyasat. Kung hindi ikaw ang may-ari ng sasakyang ito, maaari mo bang hilingin sa may-ari na lumapit sa halip? Ang isa sa mga nagtasa ay nabitin na ang kanyang tawag. Damn! Anong ginagawa mo? Nag-alala si Zyla. Wala na siya sa mood na humingi ng bayad kay Gerald. Takot na takot siya kaya tinawag niya ang kasintahan si Leon kaagad. Tungkol kay Gerald, hindi inisip sa kanya na magiging ganoon ang mga bagay. Sa pagmamasid ng buong proseso na inilalahad sa harap niya, napailing lang siya at tumawa ng mapait. Karma's Beach. Sa sandaling ito ay nakita ni Zyla si Gerald na tumatawa sa kanyang kalagayan. Dahil nasa telepono siya, hinubad niya ang isa niyang high heels at itinapon kay Gerald. Ngunit nagawang iwasan ni Gerald ang papasok na projectile. Bastard! Paano ka maglakas loob sa aking kasawian? Gagantihan mo ako kahit anuman. Hindi hihigit, walang mas mababa sa halagang tinukoy ko. Kasalanan mo. Gusto ko ng $100,000. Hindi ka makakatakas. Baliw na sabi ni Zyla.
Baliw ka. Umiling si Gerald sa pagbitiw sa tungkulin. Ang dalaga ay nasa maraming kaguluhan. Paano masisipa ni Gerald ang isang taong nakababa na tulad niya? Sir, nag-check ako at ang sasakyan mo ay galing sa tindahan namin. Nag-ayos na ako para sa 2 tow truck na pumunta dito. Ang 2 sasakyang ito ay mahihila kasama. Sinabi ng taga-suri ng pinsala sa sasakyan. O sige, tumango si Gerald at pumayag. Pagkatapos nito, ang lalaki ay nagpatuloy sa pagsira kay Zyla na may walang katapusang dami ng mga katanungan. Nang makita na wala ng ibang magawa nila dito, hihilingin pa ni Gerald kay Stella at sa iba na umalis muna. Maaari niyang harapin ang issue dito mismo. Marahil ay nabigyan si Zyla ng isang tainga mula sa kanyang kasintahan sa telepono. Sa pag-agos ng luha sa kanyang pisngi, nagtago siya mula sa paningin ni Gerald habang humihikbi sa telepono. Sinulyapan ni Vincy si Gerald at sabay niyang ginawa ang parehong bagay. Pareho silang awkward na tumawa sa isa't isa. Vincy, saan kayo orihinal na tumungo sa inyong dalawa? Humihingi ako ng paumanhin para sa pagkaantala ng iyong paglalakbay. O, marahil ay maihatid kita sa iyong patutunguhan. Alok ni Gerald. Mabuti. Dadalo sana kami sa isang pagtitipon. Hiniling sa akin ni Zyla na panatilihin ang kanyang kumpanya kaya't iyon ang dahilan na ako ay dumating. Sabi ni Vincy. Kung mayroon ka pang ibang itatanong, puntahan at salubungin ang aking kasintahan bukas. Makikipag-ugnay siya sa iyo bukas. O sige, miss. Sa sandaling iyon, lumitaw na natapos na ni Zyla ang kanyang negosasyon sa mga tasay. Pagkatapos nito, lumakad siya at sinabi, Vincy, nauubusan na tayo ng oras. Dun muna tayo. Ito. Nais kong dumalo sa pagtitipon na ito sa kotseng ito. Galit na sabi ni Zyla bago pa naglabas ng isa pang babala kay Gerald. Zyla, mas mabuti kung pumunta muna tayo doon. Hindi mo rin makakaya ang isyong ito ng mag-isa. Bukod, inalok lang kami ni Gerald na ihulog na kami sa venue. Sabi ni Vincy, ano, nais mo bang pasakayin niya kami sa nakalulungkot na maliit na dekuryenteng tricycle na iyon? Vincy, wala ka na sa iyong isipan. Panipi, Kabanata 759. Huwag mong sabihin yan, Zyla. Wala sa harap niya kahit papaano. Sabi ni Vincy, kahit na siya rin ay nadama na mas nakakahiya na makarating sa walang anuman kundi isang dekuryenteng tricycle, ang kanyang takot ay napalayo nang makita si Gerald na sumakay sa sasakyan ng hindi pasensya. Kung siya mismo ay hindi nakaramdam ng kahihiyan, bakit siya dapat? Si Zyla naman ay naramdaman ng kumpletong kabaligtaran. Baka nalasing ka na. Kung nais mong sumakay sa bagay na iyon, magpatuloy at patumbahin ang iyong sarili. Tulad ng impyerno, sasamahan kita. Hihintayin kita sa labas ng venue. At ikaw, huwag mong kalimutan ang nangyari ngayon, Gerald. Pagkatapos nito, sumakay ng taxi si Zyla at nagmamadaling umalis sa venue. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang mapunta sa kinaroroonan ng kanyang kasintahan sa lalong madaling panahon. Sa tingin ko mas mabuti kung hindi ka pumunta. Makinig, ang paghagupit ng aking maliit na kapatid na babae ay isang tunay na masarap na pagkain. Bakit hindi ka lumapit sa aking lugar at sabay na kumain? Nasa tab ko ito. Alok ni Gerald. Kung sa bagay, nagkaroon pa rin ng uri ng pagkakaibigan sina Gerald at Vincy na pinagbahagi ng mga dating kaklase. Hindi, sa palagay ko hindi ko gagawin iyon. Kailangan kong panatilihin ang kumpanya niya, Gerald. Natatakot ako na kung papayagan ko siyang pumunta doon mismo, maghirap siya ng matinding pagkawala. Sa kabila ng kasuklam-suklam ng kanyang kaibigan, si Vincy ay nananatiling isang mabait na batang babae. Ngunit lihim na nahihiya si Vincy nang maisip niya ang eksena kung saan siya nakarating sa venue sa maliit na tricycle ni Gerald. Kahit na ang Vincy ay may napakahusay na ugali at asal, ito ay hindi maikakaila na ang bawat batang babae ay gustong-gusto ang mga marangyang bagay. Kung tatanggihan niya ngayon si Gerald, baka saktan niya ang kaiyabangan at dignidad ni Gerald. Siya ay natigil sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar. Gayunpaman, walang paraan palabas. Sa makatuwid, sinabi niya, sige, Gerald. Maaari mo lang akong ihulog sa pasukan. Oo naman. Ang dekuryenteng tricycle na ito ay napakalakas. Darating din tayo doon. Habang sinabi niya iyon, sumakay siya sa electrical tricycle. Beep, beep. Naghuhan pa nga siya ng 2 beses para i-prompt si Vincy na sumakay sa tricycle. Inayos ni Vincy ang kanyang buhok gamit ang mga daliri. Maraming mga tao ang tumitingin sa kanila na siyang namula sa kanyang malalim. Ngunit sa wakas, sumakay pa rin siya sa electrical tricycle ni Gerald. Bumilis ka. Si Zyla ay maaaring umabot sa lugar na ito ngayon. Mahinang sabi ni Vincy. Ibinaba niya ang kanyang ulo marahil sa pagsisikap na protektahan ang kanyang mukha mula sa mga taong maaaring kakilala sa kanya habang pinalalabas nila ang tricycle sa freeway.
Sa kabilang banda, walang sinabi si Gerald nang makita niya si Vinci, na ang mukha ay namula sa beat mula sa lahat ng pamumula. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman naramdaman ni Gerald na ang isang tao na nagmamaneho ng isang sasakyang panggulong ay mas kagalang-galang kaysa sa mga taong sumakay sa 2 o 3 gulong. Pumakbang siya sa gas pedal at nag-zoom patungo sa kanilang pupuntahan. Ang napiling venue ay isang malaking hotel sa County Salford. Ang loob ng Engranding Hotel ay isinabit ng pula at mahabang mga kortina, at ito ay may linya na may tila walang katapusang hilera ng mga mamahaling mukhang confetti tubes. Mayroon ding isang pulang carpet mula sa lobby ng hotel na humantong sa pasukan sa panlabas na patio ng hotel. Mayroong maraming kilalang tao at mayamang negosyante na matatagpuan sa bulwagan. Sa kabilang banda, ang mga tagapag-ayos ng kaganapan ay naghihintay sa labas upang batiin at salubungin ang mga panauhin. Ang ilan sa kanila ay nag-snap din gamit ang kanilang mga kamera. Mukhang gaganapin muna nila ang isang maliit na seremonya sa labas ng hotel. Mayroong isang karamihan ng tao na nabuo sa labas. Vinci, nandito na ba? Sabi ni Gerald. Sa harap nila ay isang pares ng mga mayayamang binata ang naninigarilyo. Hindi nila naramdaman na obligado silang magbigay daan sa sasakyan ni Gerald. Beep, beep. 2 beses na tumunog si Gerald upang makuha ang atensyon nila. Ginawa nitong grupo ng mga mayayamang binata na lumingon at tumingin sa kanila. Nang paglingon nila, nakita nila si Gerald na nakasakay sa isang electric tricycle. Sa likuran niya ay isang dalaga. Nagsimula ng magbulungan ang mga kalalakihan bago sila tumawa. Tama na, Gerald. Ibaba mo lang ako dito. Napahiya si Vinci. Pinagsisisihan niya ang desisyon na pumayag siyang payagan siya ni Gerald dito. Napahiya siya nito dahil ang mga kabataang lalaki na ito ay nasa parehong pangkat ng edad sa kanyang sarili, at binibigyan nila siya ngayon ng kakaibang hitsura. Tunay na bangungot ng isang batang dalaga. Oo naman. Tinapakan ni Gerald ang preno at tumigil ang tricycle bago ang pasukan ng hotel. At nagkataon na lumabas si Zyla para sunduin si Vinci. Namula ang kanyang mga mata nang makita niya na dumating talaga si Vinci sa hotel sakay ng bobo at maliit na tricycle ni Gerald. Damn! Vinci, wala ka na ba sa isip? Paano mo siya hihilingin na ipadala ka rito sa kanyang dekoryenteng tricycle? Ang pamumula ni Zyla ay kasing pula ng kamatis pagkakita niya sa sasakyan ni Gerald. Zyla, tigilan mo na ang pag-usapan ngayon. Gerald, bakit hindi ka muna umuwi? Pretuhin kita sa pagkain sa susunod. Mabilis na tinaboy ni Vinci si Gerald nang mapansin niya kung gaanong pansin ang nakukuha nila. Sigurado, tumango si Gerald. Si Chairman Larson at ang kanyang convoy ay dumating. Kabanata 706 na po. Ang mga security guard na nakatayo sa pasukan ay sumigaw sa mga negosyanteng nakatayo sa looban. Ang mayayaman na tao ay nagmamadali, ngunit masigasig na sumugod sa pasulong upang salubungin ang bagong dating na panauhin. Damn! Bakit may isang electric tricycle na nakaparada sa pasukan? Anong ginagawa mo? Mawala ka anak. Lumapit ang security guard at tinulak ng malakas si Gerald. Oh Diyos, nakakahiya. Pinapahiya, tinakpen ni Zyla ang kanyang mga mata. Kung may nais kang sabihin, sabihin ito ng maayos. Bakit mo ako tinulak sa paligid? Aalis ako ngayon, sige. Natapakan ni Gerald ang gas pedal at umalis na. Matapos tumigil ang convoy, isang pares ng mga nasa edad na negosyante ang bumaba sa mga sasakyan. Nariyan din ang kanilang mga mayayamang anak na babae at anak na lalaki. Mabilis na naging malinaw na ito ang kanilang pinakakilalang panauhin ngayon. Ang iba pang mga pangulo ay pumila upang salubungin sila. Ipinagpalat ang mga kasiyasyang at pagbati. Mga kababaihan at Ginoo, salamat sa pagbibigay sa akin ng karangalan na dumalo sa pagdiriwang sa oras na ito. Ngunit isang bahagyang kasawian na nabigo kaming mag-imbita ng isang napakakilalang panauhin ngayon. Hindi namin maipahayag kung gaano kami nagsisisi na nauugnay sa sitwasyong ito. Ang lahat sa kanila ay nakatayo sa gilid ng pulang carpet at nakinig sa Pangulo na lumitaw na tagapag-ayos habang nagsasalita siya. Mayroong maraming talakayan na nangyayari sa gitna ng karamihan ng tao. Sino yan? Sino ang malaking shot? Chairman Gordon. Tanong ng iba. Inakay na si Zyla sa loob ng hall ng hotel. Sa sandaling iyon tiningnan nila si Chairman Gordon na nakatayo sa entablado. Hindi na mamalayan, ang takot ay nagsimulang humawak sa kanyang puso. Bahagya siyang balisa habang inaagaw ang kasintahan ang braso ni Leon na nakatayo sa tabi niya. Leon, sino ang lalaki na sinabi niyang gusto niyang imbitahan? Paano ko malalaman? Hindi mo ba nakita kung gaano tayo clueless? Si Leon ay hindi naging mabait. Pagkatapos ng lahat, napagsabihan na ang kanyang ama tungkol sa gulo na hinalo ni Zyla. Masama ang loob ni Zyla dito kaya't isinara niya kaagad ang kanyang bibig. Bago ang aksidenteng iyon, nasasabik siyang makadalaw sa isang napakahusay na okasyon.
Naisip niya na makikilala niya ang maraming mga mayayaman. Ngunit sa kalaliman, pakiramdam niya ay bahagyang walang katiyakan sa kanyang sarili. Ito ay dahil tila sinagot ni Gerald ang isang tawag ngayon lang at ang tumawag sa kanya ay isang tao rin na nagngangalang Chairman Gordon. Iniisip niya kung ito ba ang parehong tao. Ngunit habang iniisip niya ito, mas hindi ito naging totoo. Sino si Gerald? Karamihan, ang tanging paliwanag na maaari niyang magkaroon ay ang ipinakilala sa kanya ng kanyang kaibigang pagkabata kay Chairman Gordon. Kung wala ang kaibigan na iyon, siya ay isa pang walang tao. Pakiramdam ni Zyla ay ligtas at gamaan ang loob ng maisip niya iyon. Hey, mayroong isang buong mga lota na bagay na maaari nating pag-usapan pagdating sa malaking shot na ito. Ang aming kilalang panauhin si Chairman Larsen na napunta rito lahat mula sa Mayberry at ang kanyang anak na babae ay naging matalik na kaibigan niya. Nakangiting sabi ni Chairman Gordon. Tumugon si Chairman Larsen ng mayabang ng ngiti. Nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ng kanyang anak na babae. Nagsimula siyang ngumiti ngunit may mga pahiwatig ng kaguluhan at pagkabalisa. Chairman Gordon, huwag mo kaming panatilihing hulaan. Bilisan mo at sabihin sa amin kung sino ang malaking kuha. Ang ilan sa mga mas nagtataka ay napansin kung gaano mahiwaga ang pag-arte ni Chairman Gordon. Paano naman ito? Hayaan mo akong magbigay sa iyo ng isang pahiwatig, marahil kung gayon, malalaman mo kung sino siya. Siya ang may-ari ng pinakamaluho na villa sa Mayberry, Mountain Top Villa. Maliban doon, milyonaryo din siya sa Sunnydale Province at ang pangulo ng pinakamakapangyarihang grupo sa Mayberry. Masiglang sinabi ni Chairman Gordon. Nagulat ang lahat sa ibaba ng entablado nang marinig nila ang sinabi ni Chairman Gordon. Nako, alam ko kung sino ang pinag-uusapan niya ngayon. Si G. Crawford ba mula sa Mayberry? Paano posible iyon? Si G. Crawford ng Mayberry ay sa wakas ay nakarating sa lalawigan ng Salford. Bilang makapangyarihan at may kakayahan bilang tagapangulo, Gordon ay hindi mapalagay na isipin na kaya niyang imbitahan si G. Crawford mula sa Mayberry upang dumalo sa kaganapang ito. Ang kanilang talakayan ay walang tigil. Ang karamihan ng mga negosyante na natipon dito ngayon ay naisip na si Chairman Gordon ay nagpapahiwatig lamang ng kanyang sungay. Naisip nila na ang chairman ni Gordon ay wala ring contact number ni G. Crawford, hindi alintana na maimbitahan siya. Hindi mo lang sinusubukan na gamitin ang pangalan ni G. Crawford sa iyong kalamangan at umasa ka ba sa pamilyang Larsen mula sa Mayberry upang makilala ang lalaki mismo. Sa sandaling iyon si Fabian, na nasa ilalim ng entablado, ay naglabas ng kanyang utak. Ngunit narinig ko na si Chairman Gordon ay nagsagawa ng ilang mga proyekto ni G. Crawford sa Mayberry. Hindi ba't pamilyar na pamilyar siya kay G. Crawford? Ang ilang mayamang mana ay dumating sa tabi ni Leon at nagsimulang talakayin. Zyla, Vinci, hindi ba kayong Mayberry ang dalawa? Dapat mong malaman ang tungkol kay G. Crawford ng Mayberry ng mabuti, tama ba? Sa labas ng publiko, disenteng tinatrato ni Fabian si Zyla. Kapwa umiling sina Zyla at Vinci at sinabi, narinig namin siya tungkol sa kanya mula sa aming mga kamag-aral. Siya ay napakalakas at maimpluwensyang. Lahat ng tao sa Mayberry ay may alam tungkol sa kanya. Ngunit wala na kaming ibang alam kaysa doon. Vinci, bakit hindi mo tanungin ang mga dating kaklase natin? Sa sobrang balisa ko ngayon na halos madurog ko ang aking telepono. Dahil ang mayamang tagapagmana ay nagsimulang pag-usapan ng tungkol kay G. Crawford, hindi nararapat sa kanya at makapangyarihang mahirap kung hindi siya lumahok sa talakayan dahil siya ay taga Mayberry din. Tumango si Vinci. Siya ay umabot upang magmura para sa kanyang telepono sa kanyang bag ngunit nag-freeze siya ng ilang segundo. Ay hindi, sa palagay ko ay naiwan ko ang aking bag sa tricycle ni Gerald. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.